Nagsisimula ang kwento sa ating bida na ipinagkanulo ng kanyang mga kaibigan, ikinulong nila siya kasama ang maraming halimaw, na naglalayong mamatay siya. Sa bingit ng kamatayan, nagcast ng reincarnation spell ang ating bida at nagising 20 taon pagkatapos sa isang high school. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa katawan ng isang academy boy na nagtataglay ng void attribute na itinuturing na pinakamalakas. Determinado, ipinangako niyang maghiganti sa kanyang dating mga kaibigan, nagsimula ang kwento mula sa araw na iyon. Bigla, lumitaw ang mga dungeon gate at nagsimulang bumuhos ang mga halimaw, tanging ang mga nagising ang mga mahiwagang kakayahan ang makakapigil sa kanila. Kabilang sa kanila ang dalawang mandirigma na nakikipaglaban sa mga halimaw, sina Claudia Bergo at Engolf von Dietz. Kasama rin sina Nathaniel Kevel at Awako Hideki, isang babae na nagngangalang Lei Roxy ay kabilang din sa mga nagising, na lahat ay buong tapang na lumalaban sa mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang sibilyan ang sumigaw ng tulong habang papalapit ang isang halimaw. Hinikayat ni Engolf si Claudia na magmadali at tulungan ang mga biktima. Sa isang walang pakialam na ekspresyon, sinabi ni Claudia na masyado silang malayo. Sa kritikal na sandaling yun, isang higanteng halimaw ang nagbanta sa isang nanginginig na sibilyan, ngunit may isang nakialam, na nagbigay ng isang malakas na sipa sa halimaw at nagpalipad dito. Matapos ang isang malakas na pagtama at mga nagbagsakang debris, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng mga mamamayan at nagtanong kung okay lang ang lahat. Nangako siyang aalagaan ang banta, at ipinahayag na ang lalaking ito ay ang ating bida, si Misato Kyoichiro. Sumugod siya sa halimaw na may kumikinang na kamay, na may dilaw na ilaw na nagniningning sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, gumalaw siya sa gitna ng mga halimaw, pinapatay ang bawat halimaw ng may katumpakan at nagpapakita ng isang bayaning postura. Pinagmamasdan siya. Ang ibang mga nagising na individual ay namangha, na nagkomento kung gaano siya kahanga-hanga na harapin ang napakarami ng mag-isa. Sinabi ni Roxy na sa kanyang time magic attribute, nakikita niya ang hinaharap at inaasahan ang bawat galaw na gagawin ng mga halimaw. Para sa kanya, hindi na siya mukhang tao. Habang nagbubulungan ang iba sa kanilang sarili, patuloy na inaalis ng ating bida ang mga halimaw. Matapos talunin ang halos lahat ng mga nilalang, isa na lang ang natira. Ibinigay niya ang huling suntok, na nagdedeklara na ito na ang huli. Sa determinasyon, sinabi niya na poprotektahan niya ang kapayapaan at nagsimulang isara ang gate kung saan lumabas ang mga halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, inatake siya mula sa likuran. Nagulat ang kanyang ekspresyon habang inilalayo niya ang kanyang sarili sa umaatake. Bigla, nahila siya sa portal dahil sa ambush. Mula sa kabilang panig, nakita niya ang mga miyembro ng party na pinapanood siya at napansin ang isang seal na nabubuo sa portal. Nalilito, tinanong niya kung ano ang nangyayari, na inamin na hindi niya kailanman nakita ang gayong hinaharap. Nagtaka siya kung lahat ba ay bahagi ng pagtataksil. Mula sa loob ng portal, tinanong niya sila kung bakit nila ito gagawin. Ngumisi si Nathaniel na nagtatanong kung bakit pa siya nagtanong at sumagot na ang mismong dahilan kung bakit wala siyang kamalayan ay kung bakit siya ipinagkanulo. Ang iba pang miyembro ng party ay ngumiti ng masama, na may galit na espresyon. Tinanong ng ating bida kung ano ang pinagsasabi nila. Sinabi ni Roxy sa kanya na siya ay isang level 100 na halimaw na maaaring gumamit ng time attribute magic. Idinagdag ni Claudia na gusto lang nilang kumita ng pera ng ligtas. Ngumisi si Engolf, na inaakusahan ng ating bida na inilalagay sila sa panganib dahil lang sa gusto niyang tumulong sa mga tao. Inulit ni Awako ang sentimyentong ito, na sinisisi siya sa pagdadala sa kanila sa gayong panganib. Idineklara ni Nathaniel na ito na ang huling pagkakataon na makikita nila siya. Habang tumatalikod sila, kinatok ng bida ang portal, sumisigaw sa hindi paniniwala at hinihiling na palayain siya. Inalala niya ang kanilang pagtataksil at inalala ang kanyang mga alaala bilang pinuno ng Golden Seekers. Sinubukan niyang protektahan ang mundo at lahat ng tao dito. Napuno siya ng galit at hindi paniniwala habang sumisigaw siya. Nagtataka kung bakit siya ipinagkanulo. Sa sandaling yun, isang kawa ng mga halimaw ang sumugod sa kanya. Bagaman mabilis niyang hinarap ang isa, natakot siyang makita ang isang buong hukbo ng mga halimaw na naghihintay na patayin siya. Inilunsad niya ang kanyang future vision at sinubukang makita ang isang paraan para makatakas. Akala niya ay makakatakas siya.
ngunit ang tanging hinaharap na nakita niya ay ang kanyang kamatayan sa kamay ng mga halimaw. Ngumingiti ng mapait, natanto niya na ang hinaharap na dating mayroon siya ay wala na, napapaligiran, sumugod siya na may kumikinang na dilaw na kamao. Ang kanyang katawan ay nababalot ng isang malakas na aura, matapos ang isang matinding labanan, lumuhad siya sa isang pool ng kanyang sariling dugo. Inamin niya na hindi niya kayang baguhin ang hinaharap, tumingin sa mga halimaw, tinanggap niya na maaaring wala siyang pagpipilian kundi harapin ang kamatayan, nagsimulang dumagsa sa kanya ang mga halimaw, ngunit sa sandaling iyon ay inihagis siya sa ere. Tumangging mamatay ng ganoon, ang dilaw na enerhiya ay lumaki sa loob niya, ipinangako niyang magre-reincarnate at maging mas malakas, aabot sa tuktok ng kanyang lakas, at maghihiganti sa mga nagkanulo sa kanya. Ang parehong enerhiya ay kumikinang sa kanyang mga mata, na puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Sumumpa siyang ipaghihiganti ang kanyang mga panghihinayang at makakapaghiganti siya sa kanila pagdating ng panahon. Ang dilaw na enerhiya ay umikot sa paligid niya, at isang sinag ng ilaw ang bumaril mula sa kanyang kamay habang ang sakit mula sa mga halimaw, sinikonsum siya ng mga atake. Bigla, lumitaw ang isang kislap ng dilaw na ilaw, at sa susunod na sandali ay may nagising. Iminungkahi ng kasuotan na ang tao ay nasa isang ospital. Nakasuot ng damit ng ospital, naglakad siya patungo sa isang salamin, at nang makita ang kanyang refleksyon, kinumpirma na gumana ang reincarnation. Ito ang ating bida, tumingin siya sa paligid at napagtanto na siya ay nasa isang ospital, na pinalilibutan siya ng hindi pamilyar na makina, nagtaka siya kung ilang taon na ang lumipas. Kung daang taon na ang nakalipas, maaaring nawala na ang kanyang pagkakataon na maghiganti. Inisip niya ang mga mukha ng mga nagkanulo sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang bagay sa mesa, isang student ID. Nang suriin ito, napagtanto niya na 20 taon na ang lumipas mula nang siya ay ipagkanulo. Ngunit isang detalye sa ID ang nakagulat sa kanya. Ang attribute ng katawan ay void sa level 1, nakikilala ang attribute, tumawa siya ng parang baliw. Naalala niya na kinatatakutan siya dahil sa kanyang time attribute sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit habang lumalakas siya, natanto niya na umabot na siya sa isang limitasyon, kahit na ang kanyang clairvoyance ay hindi kayang ipakita ang buong lawak ng kapangyarihan ng void attribute, naawa siya sa orihinal na may-ari ng katawan. Ang void attribute ay walang alinlangan na pinakamalakas, gayunpaman ito ay napakabihirang walang sinuman sa kanyang nakaraang buhay ang nakakaalam kung paano ito sanayin. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili sa level 1 ang orihinal na may-ari ng katawan. Nagtaka siya kung kinutya ba ang batang lalaki dahil sa walang attribute, marahil maraming beses. Tiniyak niya sa batang lalaki na ipapakilala niya ang kanyang pangalan sa buong mundo bilang isa sa pinakamalakas na adventurer. Salamat sa kanyang clairvoyance, alam ng ating bida kung paano sanayin ang void attribute. Sa kapangyarihang ito, ipinangako niyang magiging ganap na pinakamalakas at pagbabayaran ang mga traidor na yun. Patuloy na nagmuni-muni ang ating bida, at sinabi na para makaganti sa mga traidor, kailangan muna niyang mag-level up. Pagkatapos, humiga siya sa kama ng ospital at ipinikit ang kanyang mga mata. Inisip niya ang tungkol sa void attribute, at napagtanto na, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay may kaugnayan sa mahika. Para makontrol ang nihility, inilarawan niya sa kanyang isipan ang isang kawalan kung saan mayroong mga kumikinang na asul na parisukat na istruktura. Patuloy niyang iniisip na ang essence ng attribute na ito ay nakasalalay sa kakayahang malayang iproyekto ang imahinasyon ng isang tao sa realidad. Napagtanto niya na bagamat lahat ay maaaring mag-imagine ng mga bagay, ang paggawa ng mga pag-iisip na iyon sa realidad ang tunay na hamon. Nakita niya sa isip ang isang taong nag-iisip ng isang iskultura, ngunit nahihirapang iguhit ito. Inisip niya na buti na lamang at malubhang nasugatan ang katawang ito, dahil kung nilalapat niya ang imahe sa kanyang isipan sa katawan, maaari siyang gumaling. Sinimulan niyang ilarawan sa isip ang bawat selula na naipanumbalik ng mahika. Sa mismong sandaling iyon, ang lahat ng sugat sa kanyang katawan ay nagsimulang mawala at gumaling. Ikinuyom ang kanyang kamay. Napansin niya nang may kasiyahan na gumana ito, kinuskus ang bahagi kung saan naroon ang sugat, naisip niya na dahil rudimentary casting pa lamang ito, hindi kahanga-hanga ang bilis ng paggaling. Ang kanyang mga panloob na organo ay hindi pa ganap na gumaling,
ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng mahika ng maraming beses, maaari niyang taasan ang antas nito. Naunawaan niya na ang kakayahang gawing realidad ang imahinasyon ay bubuti sa pamamagitan ng pagsasanay, na magpapalawak sa saklaw ng mga imahe na maaari niyang buhayin. Ang pag-unlad na ito, naisip niya, ay magpapahintulot sa paglikha at paggamit ng maraming iba't ibang uri ng mahika. Sa kalaunan, ang imahe sa kanyang isipan ay maaaring maisakatuparan ng eksakto gaya ng kanyang nakikita sa realidad. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, isang doktor ang pumasok sa kanyang silid sa ospital, na nagsasabing sa wakas ay gising na siya. Dali-daling lumapit sa kanya ang doktor, pinapayuhan siyang huwag munang gumalaw dahil nagtamo siya ng malubhang pinsala mula sa pag-atake ng isang halimaw. Inisip ng ating bida ang nangyari at natanto na ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay inatake. Ang doktor, na nakangiti, ay nagkomento na sa kabila ng gayong malubhang kalagayan, nagising ang ating bida. Idinagdag niya na halos parang ipinagkaloob ng Saintes ang isang himala sa kanya. Tinanong ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin sa Saintes. Ang doktor, na nagulat, ay nagtanong kung hindi niya alam. Umiling ang ating bida at sumagot na hindi niya alam. Sinimulan ng doktor na ipaliwanag ang tungkol sa Saintes ng Pentagram Saints. Gayunpaman, nanatiling walang ideya ang ating bida at inamin na hindi rin niya alam kung sino ang Pentagram Saints. Nag-iisip ng malakas, napagpasyahan ng doktor na dahil kagigising lamang ng ating bida, natural lamang na siya ay naguguluhan. Sinabi niya na kailangan ng isang masusing pagsusuri at umalis upang ihanda ang lahat ng kinakailangan. Sinasabi sa ating bida na maghintay doon. Nang makaalis na ang doktor, naisip ng ating bida ang tungkol sa Saintes at sa Pentagram Saints. Naisip niya na sila ay isa sa mga angkan o adventurer na lumitaw sa loob ng 20 taon sa kanyang pagkawala. Bumangon siya sa kama at lumapit sa isang TV remote. Kinikilala na habang mahalaga ang pag-level up, kailangan din niyang maunawaan ang kasalukuyang estado ng mundo. Binuksan niya ang TV, na nagsimulang mag-broadcast ng isang espesyal na segment tungkol sa SSS Class Dungeon Disaster mula 20 taon na ang nakalilipas. Pagkakita nito, naisip niya na perpekto ito, isang espesyal tungkol sa insidente kung saan siya ay ipinagkanulo. Nagpatuloy ang ulat ng balita, na nagpapakita na ang SSS Class Dungeon Disaster ay sanhi ng salarin, na ang pangalan ay hinihintay ng ating bida na marinig. Tinukoy ng ulat ang salarin bilang ang pinuno ng Golden Seeker, isang level 100 na time attribute user, Misato Kyoichiro, na walang iba kundi ang ating bida mismo. Tumayo siya sa pagkabigla. Habang nanunood ng TV, naisip niya nang hindi makapaniwala na siya ang salarin. Naisip niya kung ano ang posibleng ibig sabihin yun. Ipinaliwanag pa ng balita na hinulaan ni Misato Kyoichiro ang hinaharap na sakuna ngunit hindi ipinaalam sa sinuman. Sa halip, binalak niyang gamitin ang kaguluhan upang pamunuan ang mundo. Pinigilan ito ng iba pang mga miyembro ng Golden Seeker at ngayon ay itinuturing na mga dakilang bayani na kilala bilang Pentagram Saints. Pagkatapos ng isang matinding labanan, natalo si Misato at matagumpay na nasealed ang dungeon, isang gawa na kilala ng lahat. Kahit ngayon, sinasabing pinamumunuan ng Pentagram Saints ang mundo sa iba't ibang larangan. Habang naghahanda ang broadcast na mag-imbita ng mga eksperto, pinatay ng ating bida ang TV. Tumatawa habang tinatakpan ang kanyang mukha, ipinahayag niya na hindi lamang siya ipinagkanulo, kundi kinaladkad pa ang kanyang dignidad sa putik. Isinakripisyo nila siya at walang hiyang inani ang mga gantimpala, na ngayon ay ipinagdiriwang bilang mga tinatawag na bayani. Ikinuyom ng mahigpit ang remote, idineklara niya na hindi niya sila mapapatawad. Sa isang nagbabantang ekspresyon, nanumpa siya na ay padadala silang lahat sa impyerno. Pagkalipas ng ilang sandali, pagkatapos kumalma, naisip niya ang pangangailangang manatiling hindi natukoy ng kanilang radar. Sa sandaling yun, naalala niya na ang orihinal na may-ari ng katawan ay nag-aaral sa isang akademya. Dinampot ang isang telepono at tiningnan ang screen. Kinumpirma niya ang kanyang hinala. Ang orihinal na may-ari ng katawan ay konektado sa headmaster ng Takaigo Adventure Training Academy. Ang akademya ay pinamumunuan ni Owako Hideki, isa sa mga nagkanulo sa kanya. Ikinuyom ang telepono, naisip niya na napakaswerte na malaman kaagad ang lokasyon ng isa sa kanila. Umupo sa kama ng ospital,
Kinilala niya na si Iwako ay isang maingat na tao na hindi magpapakita ng kahinaan ng madali. Napansin niya ang isang student ID card at napagtanto ang malaking pagkakaiba sa antas sa pagitan niya at ni Iwako. Imposibleng talunin siya ngayon, nakahiga at nakatingin sa kisame habang iniuunat ang kanyang kamay. Natanto niya na wala siyang magagawa sa level 1. Sa ngayon, nagpasya siyang mag-level up at hanapin si Iwako. Sa determinasyon sa kanyang mga mata, ikinuyom niya ang kanyang kamao at idineklara na si Iwako ang kanyang unang target. Pagkalipas ng ilang linggo, nagbago ang eksena. Ang ating bida, na ganap na gumaling na ngayon, ay tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Iniisip na sa wakas ay makakagalaw na siya ng walang problema. Pumasok ang doktor sa silid, na nagpapahayag ng kawalan ng paniniwala na siya ay ganap na gumaling sa loob lamang ng isang linggo. Habang nagpapalit ang ating bida ng uniforme ng akademya, patuloy na nagtataka ang doktor kung ito ay maaaring isang pagpapala mula sa mga santo. Ginagawa ang kanyang kurbata, sumagot ang ating bida na hindi yun. Naniniwala siya na ang lahat ay salamat sa kanyang sariling kapangyarihan. Paglabas sa silid ng ospital, nagpasalamat siya sa doktor sa pag-aalaga sa kanya. Pinayuhan siya ng doktor na mag-ingat mula ngayon. Sa labas ng ospital, sinabi ng ating bida na nakumpleto na niya ang mga pangunahing paghahanda. Inisip niya na sapat na ang kanyang kasalukuyang antas at iminungkahi sa kanyang sarili na oras na upang magpainit sa pamamagitan ng pagpunta sa isang dungeon. Ipinapaliwanag ng ating bida na narinig niya mula sa doktor na ang buong pamilya ng orihinal na may-ari ng katawan ay namatay sa isang aksidente. Habang naglalakad sa kalye, ipinahayag niya ang pagkaawa sa orihinal na may-ari ng katawan. Gayunpaman, habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naisip niya na mabuti ito para sa kanya, dahil nangangahulugan ito na magagawa niya ang gusto niya. Pagkatapos ay lumapit siya sa dungeon portal, nakatingin sa kanyang telepono kung saan nakabukas ang isang mapa, nagtataka siya kung ito na nga ba ang lugar at, nagsuot ng maskara, naisip niya ang tungkol sa pagpapataas ng level at paglakas. Gusto niyang subukan ang mga bagay doon, kumpleto sa gamit na maskara at hoodie. Lumapit siya sa reception kung saan tiningnan siya ng isang gwardya. Ipinakita niya ang kanyang ID sa gwardya. Sa sandaling yun, hinawakan ng gwardya ang kamay ng ating bida at tinawag siya. Tinanong ng ating bida kung ano yun at ipinaalam sa kanya ng gwardya na level 27 pa lamang siya. Ipinaliwanag ng gwardya na kailangang nasa level 30 pataas ang mga adventurer upang bumuo ng mga grupo at pumasok sa dungeon. Sumisigaw, tinanong ng gwardya kung plano niyang pumasok ng mag-isa, na tinatawag itong halos pagpapakamatay. Kalmadong sumagot ang ating bida na maaaring may punto ang mga alalahanin ng gwardya sa normal na mga kaso. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng gwardya at, may nagbabantang ekspresyon, ipinahayag na siya ay isang estudyante ng Takaigo Adventure Training Academy. Sinabi niya na basta pirmahan niya ang consent form, ayos na yon. Nagtatanong kung tama ba siya. Ginunita niya na tiningnan niya ang panuntunang ito habang siya ay nasa ospital. Kinilala ng gwardya na tama siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may tumawag sa ating bida, sinasabi sa kanya na tama na yon. Tatlong lalaki ang nakitang nakatayo malapit sa isang puno, isa sa kanila, isang lalaking may gininto ang buhok, ay nagsabi na sinasabi lamang yun ng gwardya dahil nag-aalala siya para sa kanya. Nilinaw ng lalaking may gininto ang buhok na ang babala ng gwardya ay dahil sa pag-aalala. Inakusahan ng isa pang lalaki sa gitna ang ating bida na isang baguhan at sinabi sa kanya na alamin ang kanyang lugar. Hindi sila pinansin. Tinanong ng ating bida ang gwardya kung kailangan lamang niyang pumirma doon. Itinuturo ang digital tablet sa reception, pinirmahan niya ang consent form, ngunit gusto ng gwardya na maghintay siya. Gayunpaman, lumakad palayo ang ating bida, sinasabi na wala nang dapat maging problema ngayon at nagtatanong kung tama ba yun. Pinanood lamang ng gwardya habang nagtungo ang ating bida patungo sa dungeon portal, nagpasalamat ang ating bida sa kanya, nagpapahayag ng pasasalamat para sa kanyang pag-aalala. Pagkatapos ay bamaling ang gwardya sa tatlong lalaki sa ilalim ng puno, hinihiling sa kanila na sundan ang ating bida, sinabi niya na ang pagpapabeye sa kanya ng mag-isa ay pagpapakamatay. Ngumisi ang isa sa mga lalaki nang marinig ito at tinanong kung bakit nila siya susundan. Sinabi ng lalaking may kulay ube na buhok na maaaring maging magandang bagay yun, idinagdag niya na kung walang nanunood, kahit na may mangyari, hindi yun magiging problema,
naging seryoso at masama ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong kung mali ba siya. Pagkatapos ay nagsimulang lumapit ang tatlong lalaki sa dungeon portal, nagpapanggap na matapang. Isa sa kanila ang umismed na kailangan pa ng ating bida ng 100 taon bago siya makagawa ng anuman. Kumaway ang gwardya sa kanila, humingi ng paumanhin para sa abala, at sinabing umaasa siya sa kanila. Sa loob ng dungeon, sabay na naglakad ang tatlong lalaki, iminungkahi ng lalaking may kulay ube na buhok na gawin nila ang karaniwan nilang ginagawa. Sumang-ayon ang lalaking may gininto ang buhok, binabanggit ang pagpatay sa bata at isisisi ito sa mga halimaw. Nagkomento ang isa sa mga lalaki na dahil sa mga idiot na tulad nito kaya lumalaki ang kanilang mga bulsa. Pagkaraan ng 10 minuto, tumatakbo pa rin sila sa dungeon, napansin ng lalaking may kulay ube na buhok na diretso ang daan hanggang ngayon. Sinabi ng lalaking may gininto ang buhok na hindi pa nila naabutan ang bata. Sa sandaling iyon, itinuro ng lalaking may gininto ang buhok ang isang bagay, sinasabing sa wakas ay naabutan na nila. Nakita nila ang ating bida na nakatayo sa harap ng isang pangkat ng mga halimaw, naglalabas ng isang nagbabantang aura. Sa isang paghiwa ng apoy, pinatay niya ang isang halimaw, pagkatapos ay gumamit siya ng isa pang atake, isang berdeng hangin na umiikot sa kanyang kamay, na pinaputok niya sa mga halimaw. Itinulak ng berdeng hangin ang atake ng apoy pasulong, at bilang resulta, ang lahat ng mga halimaw ay naging abo sa isang iglap. Ang grupo ng mga lalaki ay nanood ng gulat, bumulalas ang lalaking may kulay ube na buhok sa hindi paniniwala. Sinabi ng isa pang lalaki na lubusang nilipol ng ating bida ang mga halimaw na D-rank ng mag-isa. Itinuro ng lalaking may gininto ang buhok ang isang rare item drop, isang bag ng mga kristal. Ang lahat ng mga mukha ng mga lalaki ay naging sakim habang iniisip nila ang pagbebenta nito at ang pamumuhay ng komportable sa susunod na 6 na buwan. Naniniwala na hindi sila napansin ng ating bida, pinagmasdan nila siyang kinukuha ang loot na ibinagsak ng mga halimaw, kinutya nila siya bilang isang idiot at nagplanong patayin siya upang kunin ang rare item. Ang lahat ng tatlong lalaki ay sumugod patungo sa ating bida, naghuhudyatan sa isa't isa, inutusan ng lalaking may kulay ube na buhok na patayin nila siya. Nagpakawala ang isang lalaki ng isang asul na kulay na atake, at ang lalaking may gininto ang buhok ay naglunsad ng isang berdeng atake sa ating bida, hinayla pababa ng ating bida ang kanyang maskara at, may nagbabantang ekspresyon, pinagalitan sila sa pag-iisip na sila ay tuso, iniwasan niya ang lahat ng mga atake at sinabi na kahit anong panahon, palaging may mga taong sumusubok na kunin ang pag-aari ng iba. Nagulat ang lalaking may gininto ang buhok at ang lalaki na nakasuot ng pulang jacket, nagtatanong kung may mga mata sa likod ang ating bida. Habang sumusugod ang lalaking may kulay ube na buhok na may atake ng apoy, sumisigaw na mamatay ang ating bida, bahagyang lumingon lamang ang ating bida, ikinuyom ang kanyang kamao, at sinuntok siya sa tiyan. Ang suntok ay napakalakas kaya bumulwak ang dugo mula sa bibig ng lalaking may kulay ube na buhok, at siya ay itinapon sa malayo. Tumalikod, ipinahayag ng ating bida na dudurugin niya ang mga peste na tulad nila ng walang awa. Sinabi niya na gagamitin niya sila bilang mga stepping stone ng walang pag-aalinlangan para sa kapakanan ng kanyang paghihiganti, na nagsimula na ngayon, isang asul na aura ang nagsimulang sumilay sa paligid niya. Ang eksena ay lumipat sa labas ng dungeon portal, sa loob ng dungeon, may isang humakbang at nagsimulang maglakad, nakapamewang ang isang binatilyo, at ipinakita na dumating siya matapos mabalitaan na may isang estudyante mula sa akademya ang mag-isang pumasok sa isang dungeon. Ipinakilala ang binatilyong ito bilang si Yoichi Sudai, isa sa mga tauhan ni Awako. Ipinagpatuloy ni Yoichi ang pagtingin sa tatlong lalaking nakahandusay at walang malay sa lupa. Nagtataka siya kung bakit nakahandusay ang mga baguhang hunter-adventurer at nag-isip ng malakas kung ano ang maaaring nangyari roon. Ang eksena ay lumipat sa gabi, ipinapakita ang isang gusali kung saan nakaupo ang ating bida. Sinabi niya na sa dungeon ng D-rank, nagawa niyang mag-level up at subukan ang void magic, tinitingnan ng isang ID ng estudyante, ibinunyag ng ating bida na ang kanyang bagong spell ay Info Obscurity. Ngumiti siya at sinabi na ang spell ay hindi lamang nagpapahintulot sa kanya na magpanggap ng kanyang mga level, ngunit binura rin ang mga talaan ng pagpasok sa dungeon. Kinilala niya ang pagiging kapaki-pakinabang ng kasanayang ito, binabanggit kung paano niya ito ginamit upang manipulahin ang security guard,
ang ating bida ay nakahiga sa kanyang kama, nakatingin sa kanyang telepono at sinasabi na bukas ang kanyang unang araw sa akademya. Habang nag-scroll, napansin niya ang ilang mapuot na mensahe na nakadirekta sa kanya. May isang humihingi ng pera, nagsasabing ilabas na ang pera, habang ang isa pang mensahe ay nagsasabi sa kanya na umayos siya. Nang makita ang mga mensaheng ito, naunawaan ng ating bida ang sitwasyon, iniisip na ganito pala. Kinabukasan, ang eksena ay lumipat sa akademya, naglalakad ang ating bida nang batiin siya ng isang cute na babae ng masiglang magandang umaga, nagtatanong kung mas mabuti na ang kanyang pakiramdam, ipinakilala siya bilang si Asahi Karen. Nagpasalamat ang ating bida sa kanya at sinabing ayos na siya. Tumugon si Asahi na natutuwa siya dahil nag-alala talaga siya. Pinagmamasdan siya, napagtanto ng ating bida na ang orihinal na may-ari ng katawan ay dapat may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Sa sandaling yun, may iba pang tumawag sa ating bida, kinukutya siya bilang walang attribute na halos nakatakas sa kamatayan, lumapit ang tatlong lalaki, at sinabi ng pinuno na dahil pinuprotektahan niya ang isang mahinang level 1 tulad ng ating bida, nararapat siyang bigyan ng kapalit, ngumisi siya ng masama at humingi ng pera, sinasabing kinakapos siya sa pera at ipinapalagay na dinala ito ng ating bida. Naalala ng ating bida ang mga mensahe mula noong nakaraang gabi at napagtanto na sila ang mga salarin. Sa sandaling yun, namagitan si Asahi, sinasabi sa kanila na tumigil dahil kalalabas lamang ng ating bida mula sa ospital. Gayunpaman, napansin ng ating bida ang nanginginig na kamay habang humaharap siya sa mga bully. Humakbang pasulong at hinaharangan si Asahi, nagpasalamat siya ngunit sinabing ayos lang siya. Tumawa ang mga lalaki, nagkomento ang isa na matapang ang mga salita para sa isang taong walang attribute, binalaan siya ng isa pa na huwag magpanggap na matapang dahil lang sa nasa harap siya ng isang babae. Pinaalalahanan ng pinuno ng grupo ang ating bida na isa siyang walang silbi na walang kahit na anong mahika, pinalutang niya ang kanyang mga kamay na handa ng makipaglaban, ngunit tumugon ang ating bida na ang mga bully ang nangangailangan ng paalala sa kanilang lugar. Hindi tulad nila, sinabi niya, siya ay isang taong tumutupad sa kanyang salita. Naalala niya ang pangakong ginawa niya sa katawan ng orihinal na may-ari na ipakikilala ang kanyang pangalan sa buong mundo. Sinenyasan ng ating bida ang mga bully na sumugod sa kanya. Na ikinagalit ng pinuno, nagtanong ang pinuno kung anong kalokohan ang sinasabi ng ating bida at nagsimulang maglabas ng fire spell. Umiikot na apoy ang nagtipon sa paligid ng kanyang kamay, nagbabala si Asahi na ang paggamit ng mahika sa labas ng dungeon ay labag sa mga patakaran ng paaralan, ngunit sinigawan siya ng pinuno na tumahimik, sinisisi ang walang talentong walang kwenta sa pagtatangkang sumuwi sa kanya. Pagkatapos ay inilunsad niya ang atake ng apoy sa ating bida. Tumayo pa rin ang ating bida at pinanood ang paparating na atake. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang Void Attribute Magic upang gayahin ang Fire Magic ng pinuno at nagpakawala ng mas malaking atake ng apoy, nagbanggaan ang dalawang Fire Spell, kung saan ang atake ng ating bida ay malinaw na mas malakas kaysa sa isa. Isang pagsabog ang sumunod habang nagbanggaan ang mga spell, nagulat ang dalawang natitirang bully, ipinahayag ng isa na ginamit ng ating bida ang parehong mahika, habang tinanong ng isa pa kung gaano na siya katagal na may kakayahan dito. Pagkatapos ay tinuya ng ating bida ang pinuno, tinatanong kung yun lang ang kaya niya, kumaibat ang pinuno at inutusan ng dalawa pang bully na umatake. Sumunod sila, naglulunsad ng atake ng tubig at hangin habang nagtatanong kung nagustuhan yon ng ating bida. Ngunit sumagot ang ating bida sa pamamagitan ng paggaya sa parehong mga spell, tubig sa isang kamay at hangin sa isa pa, at ibinalik ang mga ito sa mga bully, na matagumpay na neutralisado ang mga atake, natigilan ang pinuno at tinanong kung ano ang nangyayari. Nagtaka ang isa sa mga bully kung gaano karaming mga attribute ang magagamit ng ating bida, habang sinabi ng isa pa na hindi pa niya naririnig ang ganoong bagay. Umalingaw-ngaw ang boses ng ating bida habang nagtatanong kung nasiyahan na sila. Ipinahayag niya na siya naman ngayon at naglalakad patungo sa mga bully na tiniyak sa kanila na hindi niya sila papatayin. Kahit man lang, sumiklab ang apoy mula sa kanyang mga kamay, na nagdulot ng takot sa mga bully, na tumalikod at tumakas. Pagkatapos ay kinausap ng ating bida ang pinuno, tinatanong kung hindi ba humingi sa kanila ng tulong ang orihinal na may-ari ng katawan noon, nang hindi naghihintay ng sagot, sinabi niyang hindi niya kailangang marinig yun,
nakakatakot na nakatingin sa pinuno. Hinawakan ng ating bida ang kanyang bibig at nagsimulang higpitan ang kanyang pagkakahawak. Sinabi niya na ang mga peste tulad ng pinuno ay palaging nagsasabi ng parehong mga bagay, kaya kahit anong sabihin niya, hindi nito pipigilan ang kanyang kamao, habang nag-uunahan ang mga luha sa mga mata ng mga bully, ang ating bida, na ang kanyang kamao ay puno ng apoy, ay nagbigay ng isang malakas na suntok sa mukha ng pinuno, ang puwersa ay nagpalipad sa bully, ang kanyang mukha ay nawasak sa usok na umaakyat mula sa kanyang katawan. Tinawag ni Asahi ang pangalan ng ating bida, tahimik niyang pinagtibay sa kanyang sarili na walang sino man ang muling titingin sa kanya. Mula ngayon, sinabi niya, lalakad sila sa landas upang maging pinakamalakas na adventurer ng magkasama. Nagbago ang eksena at nakitang humihingi ng tawad ang mga bully sa ating bida. 2 tauhan ng pinuno ng bully ang nagbubuhat sa kanya habang humihingi ng tawad, nagmura ang pinuno ng mga bully sa kanyang sarili. Inamin na lubos na nagbago ang ating bida matapos ma-discharge mula sa ospital. Sa sandaling yun, nagkomento ang ating bida na sa huli, hindi naman pala ganoon kalakas ang pinuno, sa kanyang likuran ay nakatayo si Asahi, nakitang naglalakad ang ating bida at si Asahi sa lobby ng akademya. Maraming estudyante ang nakatingin sa ating bida, kaya nagtaka siya kung labis ba siyang namumukod tangi. Papasok na sana sa silid-aralan ang ating bida sa gitna ng maraming tao nang may tumawag sa kanya. Nagtanong kung maaari siyang maghintay. Paglingon niya, nakita niyang ito ay ang parehong batang lalaki mula sa dungeon, na nagtanong kung may oras ba ang ating bida. Iniisip ng ating bida na mukhang nakatatanda ang batang lalaki at nakakabagot ito. Naisip niyang baliwalain na lang ito. Humingi siya ng tawad, sinabing malapit nang magsimula ang klase at kailangan na niyang umalis. Binanggit ng batang lalaki na hindi pa siya nagpapakilala. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yoichi Sudai, pinuno ng Biting the Cat. Inulit ni Asahi ang pangalan. Nagulat nang marinig ito, natigilan ang ating bida, nakilala ang pangalan ng angkan bilang ang nilikha ni Principal Awako. Nagpatuloy ang batang lalaki, nagtatanong muli kung maaari bang maglaan ng oras ang ating bida. Lumingon ang ating bida at sinabing kung ganoon, wala na siyang magagawa. Pagkatapos ng ilang sandali, dumiretso si Yoichi sa punto, nagtatanong kung ang ating bida ba ang siyang tumalo sa mga adventurer na natagpuan sa D-rank dungeon noong nakaraang gabi. Nagtanong ang ating bida kung ano ang kanyang sinasabi, nagtataka sa kanyang sarili kung paano nalaman ni Yoichi ang isang bagay na dapat panatilihing lihim. Ipinaliwanag ni Yoichi na sinabihan siya na may isang estudyante na pumasok sa dungeon, kaya nag-imbestiga siya. Sa loob, natagpuan niya ang mga kilalang kriminal na tinatawag na hunting novices. Dagdag pa rito, napansin niya na gumamit ang ating bida ng multi-attribute magic kaninang umaga, may nagbabantang tingin, naghintay si Yoichi ng sagot, ngumiti ang ating bida, iniisip na hindi alam ni Yoichi ang mga detalye ng kanyang mahika. Pamitik ng kanyang mga daliri, hiniling ni Yoichi ang katotohanan, nagtatanong muli kung tinalo sila ng ating bida. Kinapa ng ating bida ang kanyang bag ng paaralan at sinabing hindi niya maalala ang nangyari dahil bigla siyang inatake kaninang umaga. Kinuha niya ang kanyang student ID, sinabing level 1 lang talaga siya at hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Pagkatapos ay ipinakita niya ang ID kay Yoichi, nang suriin ito, napansin ni Yoichi na kinumpirma ng ID na level 1 ang ating bida at may void attribute, nakaramdam siya ng panlilinlang. Naisip niya na ang walang kwentang ito ay naglakas loob na mag-aksaya ng kanyang oras. Galit, tumalikod si Yoichi, humihingi ng tawad sa pagtawag sa ating bida. Binabalaan niya ito na huwag kumilos ng kainahinala sa hinaharap dahil nagdudulot ito ng dagdag na trabaho. Umalis si Yoichi sa silid-aralan. Pinapanood siyang umalis, naisip ng ating bida kung paano magiging kapaki-pakinabang si Yoichi. May ngisi. Isinasaalang-alang niya ang posibilidad na gamitin si Yoichi upang lapitan si Awako nang hindi nagdudulot ng hinala. Nagtataka siya kung may paraan para gawing piyon si Yoichi. Pagkatapos ay pumasok sa kanyang isipan ang ideya, ito na kaya ang perpektong oras para subukan ng isang tiyak na mahika, isang masamang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Lumipat ang eksena kay Yoichi na nag-uulat kay Principal Awako. Tinatapos ang kanyang ulat tungkol sa mga kaganapan sa D-rank dungeon noong nakaraang gabi. Sinabi ni Principal Awako na hindi ugali ni Yoichi ang magkamali,
ipinakita ng isang sulyap sa principal ang isang medyo nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maraming nagliliwanag na singsing sa kanyang mga kamay. Pinaalalahanan ng principal si Yoichi na maging maingat sa pagpili kung sino ang gagamitin. Yumuko si Yoichi at humingi ng tawad ng taimtim, nangangako na pakakalmahin kaagad ang sitwasyon. Tumayo si Principal Owako mula sa kanyang upuan, iginiit na natural lamang ito. Naglalakad patungo kay Yoichi, binalaan niya na kung malalaman na sangkot si Yoichi sa hunting novices, papunahin din siya. Hinawakan ang mukha ni Yoichi at itinaas ito ng may nagbabantang tingin. Binalaan ng principal na huwag kalimutan na kahit siya ay maaaring madamay kung may mangyaring mali. Natakot, yumuko ng malalim si Yoichi at ipinahayag ang kanyang pag-unawa. Ngunit habang yumuyuko siya, nag-uumapaw ang galit sa kanyang kalooban, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, isinumpa niya ang kanyang sitwasyon, iniisip na kung alam lang niya na haantong ito sa ganito. Mas marami sana siyang pera na nakuha mula sa mga handgal na hunter na yun. Pagkatapos ay sinabi ng principal na may isang bagay pa rin siyang hindi maintindihan. Tumingala si Yoichi at nagtanong kung ano yun. Hawak ang isang tablet, ipinaliwanag ni Principal Owako na ayon sa ulat, ang estudyanteng pinag-uusapan ay hindi bababa sa 3 taon. Gayunpaman, walang estudyante sa 3 taon ang pumasok sa isang dungeon noong nakaraang gabi. Ibinabalik ang tablet. Sinabi niya na ang mga adventurer ay dapat na natalo ng isang halimaw habang nangangaso ng mga novice, at nagsisinungaling si Yoichi upang pagtakpan ito. Tumingin sa labas ng bintana, sinabi ni Owako na mas makatutuhanang isipin yun kaysa paniwalaan na tinalo ng isa sa kanyang sariling mga estudyante ang mga novice hunter ng mag-isa. Sumagot si Yoichi na may nagtatanong na tono, at kinumpirma ito ni Owako, na nagsasabi na maliban kung may nangyaring napaka-hindi pangkaraniwan, iyon ang pinakakapanipaniwalang conclusion. Sa sandaling yun, naalala ni Yoichi ang ating bida, na sinasabi sa kanyang sarili na siya ay medyo hindi pangkaraniwan. Humarap sa principal, iminungkahi ni Yoichi kung posible na may kasangkot na isang natatanging katangian. Ang principal, bahagyang ibinaling ang kanyang ulo patungo kay Yoichi, kinilala na tiyak na isang posibilidad yun. Sa sandaling yun, ngumisi si Yoichi, inilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib at hiniling na ipaubaya ni Principal Owako ang bagay sa kanya. Ipinangako niyang lulutasin niya ang isyu ng mabilis, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang nagbabantang ekspresyon. Lumipat ang eksena sa dungeon kung saan ang kislap ng isang sulo ay nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Maraming estudyante mula sa Owako Academy ang nakitang ginagamit ang kanilang mahika para atakihin ang isang bagay, ang kanilang target ay isang halimaw, at ang kanilang mga spell ay naglalayong pabagsakin ito, isang halimaw na parang unggoy ang nakakapit sa dingding. Sumigaw ang isa sa mga estudyante na papunta na ito sa kanila, na nagtulak sa marami na tumakas dahil sa takot habang umaatungal ang nilalang. Sa sandaling iyon, may isang nagsimulang magtipo ng mahikang kapangyarihan sa kanyang kamay, isang gininto ang ikot ng mahikal na liwanag ang itinutok sa halimaw na parang unggoy, na agad itong napatay. Bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ng halimaw, at ang ibang mga estudyante ay tumitig ng may pagkamangha. Ang may kagagawan ay walang iba kundi si Yoichi. Inutusan ni Yoichi ang mga estudyante na huwag sirain ang kanilang porma sayon. Mula sa loob ng grupo, sinabi ng isang estudyante na kamangha-mangha si Yoichi, at binanggit na siya ay pinili ni Principal Owako. Nag-isip din ang isa pang estudyanteng may berdeng buhok tungkol sa posibleng pagsali sa angka ng Biting the Cat. Matapos talunin ng maraming halimaw, idineklara ni Yoichi na nalinis na niya ang lugar. Sinaluduhan siya ng mga nakatatandang estudyante, kinikilala ang kanyang mga pagsisikap, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ipapaubaya na niya sa kanila ang iba pa, na sinagot nilang lahat ng sabay-sabay ng isang pagkaunawa. Sa loob-loob, naisip ni Yoichi na oras na para gawin ang kanyang pakay. Kinapa niya sa ilalim ng kanyang uniforme sa paaralan at kinuha ang isang artifact. Kinausap niya ang artifact, inuutusan itong ihayag ang lokasyon ng ating bida. Bilang tugon, ang mga tanikala sa loob ng artifact ay nabuhay, umiikot ng may bilis, na hinihila si Yoichi sa direksyon ng ating bida. Napansin ni Yoichi na, gaya ng kanyang hinala, malayo ang ating bida sa ibang mga estudyante. Ipinagpalagay niya na anumang binabalak ng ating bida, mas mabuti ito para sa kanya. Sa isang nakakatakot na halakhak,
Sinabi niya na lumalabas na ang pagkamatay ng ating bida ay isang kapaspalad na aksidente lamang, dahil sasabihin na lamang niya na natagpuan niyang patay si Asaki sa daan, isang bagay na hindi karaniwan sa mga dungeon. Nagsimula siyang magplano na patayin ang ating bida, ang kanyang ekspresyon ay nabalot ng masama, naalala niya ang insidente sa Novice Hunter, at kung paano tila sumusunod ang gulo mula nang ma-discharge ang ating bida mula sa ospital, labis din siyang nagtataka tungkol sa pag-uusap na narinig niya kanina. Lumipat ang salaysay sa mga sandali kanina, nakaupo si Yoichi sa isang mesa habang nakaluhod sa harap niya ang mga bully, tinanong niya sila, tinatanong kung totoo ang sinabi nila. Sa gulat, iginiit ng mga bully na totoo ito, nakiusap sila sa kanya na maniwala sa kanila. Sinasabi na inatake sila ng no attribute boy gamit ang eksaktong mahika na ginamit nila. Idinagdag ng bully na may gininto ang buhok na lumikha ang batang lalaki ng isang napakalaking apoy na hindi pa niya nakikita. Nagpahayag ng pagdududa si Yoichi, sinasabi na hindi niya matatanggap ang gayong mga pahayag, matapos itanong kung ano ang kailangan niya. Nagbigay siya ng utos sa kanyang mga alipor sa isang nagbabantang tono, sinasabi sa kanila na turuan ang mga bully. Ipinahayag niya na wala siyang pakinabang sa mga mahihina na natalo dahil sa kawalan ng kakayahan. Habang dinakip ng kanyang mga alipors ang mga bully, nagprotesta ang pinuno, sinasabi na hindi iyon ang ipinangako ni Yoichi, hindi pinansin ang mga protesta, lumayo si Yoichi, sinubukan muli ng isa sa mga bully, sinasabi na ang nangyayari ay hindi ang ipinangako. Bigla, itinuro ng isa pang bully sa likod ni Yoichi, na nagtulak sa berdeng buhok na magkomento ng may takot na ekspresyon na ang ating bida ay hindi na tao, bumalik sa kasalukuyan, patuloy na sinusundan ni Yoichi ang mga tanikala, na gumagabay sa kanya patungo sa lokasyon ng ating bida, naisip niya ang ekspresyon ng berdeng buhok na bully at napagpasyahan na ang takot na ipinakita niya ay hindi natural. Para makasiguro, ipinadala ni Yoichi ang ating bida sa isang espesyal na klase na pinangasiwaan ng Biting the Cat Clan. Ngunit ang lahat ng ipinakita niya doon ay malalakas na ilusyon. Hinala ni Yoichi na maaaring gumamit ang ating bida ng isang mahiwagang bagay o ilang trick para talunin ang mga novice hunter. Napatawa siya sa kanyang sarili. Habang naglalakad siya sa dungeon, napansin niya ang bangkay ng isang halimaw at nagtaka kung gawa ba ito ng ating bida. Tila pinatay ito sa isang atake ng apoy. Ngumisi siya. Napagtanto na ang mga chismis ay hindi ganap na mali ngunit hinamak ang kapangyarihan. Sinasabi na kahit si Iwako, ang dropout ng pentagram, ay magagawa iyon. Kinilala niya na sa ngayon, wala siyang pagpipilian kundi sumunod ngunit nangako na balang araw ay malalampasan niya si Iwako at pamumunuan ang mundo bilang isang pentagram, inisip niya ang kanyang sarili bilang isang hari at tumawa ng masama, alam niya, gayunpaman, na upang makamit iyon, walang sino man ang maaaring makaalam tungkol sa kanyang koneksyon sa pagpatay sa novice hunter at ang pagnanakaw sa kanilang mga bangkay. Para sa ating bida na tiyak na magdudulot ng higit pang gulo, nagpasya si Yoichi na tiyakin na isang maliit na kapaspalad na aksidente ang mangyayari sa dungeon, na akala niya na ang ating bida ay malapit na, patuloy na ginagabayan siya ng mga tanikala, at sa kalaunan ay nakarating siya sa isang kanto at sumilip sa paligid nito. Ang nakita niya ay nagpalaki sa kanyang mga mata, nakaupo ang ating bida sa ibabaw ng isang tumpok ng mga bangkay ng halimaw, na ginawang parang trono, na nagpapalabas ng isang masamang aura. Kinausap siya ng ating bida, sinasabi na huli na siya at nagsawa na siyang maghintay. Nagpapanik si Yoichi, iniisip na ang kanyang presensya ay dapat naganap na nakatago, hindi niya maintindihan kung paano siya naramdaman ng ating bida, ngunit nagpatuloy ang ating bida, na sinasabi ng malakas na tiyak na nagtataka si Yoichi kung paano niya mararamdaman ang kanyang presensya. Natigilan si Yoichi, iniisip na nabasa ang kanyang mga iniisip, lumabas mula sa kanto, hiniling ni Yoichi na malaman kung ano ang ating bida, casual na sinabi ng ating bida na narinig niyang pinili ni Iwako si Yoichi, ngunit natagpuan siyang hindi gaanong kahanga-hanga kaysa sa inaasahan. Idinagdag niya na ang mga aksyon ni Yoichi, ang pangangaso ng mga novice at ang pangungutong ng pera, ay duwag tulad ni Iwako, naiirita, hiniling ni Yoichi na malaman kung paano nalaman ng ating bida yon. Kinausap siya muli ng ating bida, sinasabi na tila nasiyahan si Yoichi sa pagpapahirap sa iba, ngunit hindi pa naranasan kung ano ang pakiramdam ng pagiging tinutugis. Itinaas ang kanyang kamay at ikinuyom ito sa isang kamao,
Idineklara ng ating bida na ituturo na niya kay Yoichi ang mismong pakiramdam na yun, ipinahayag niya na sa mahika, ipapasayaw niya si Yoichi para sa kanya, hindi maipagkakaila ang kanyang kumpiyansa. Tinawag ni Yoichi ang ating bida na isang mapanganib na bastard at sinabing siya ay masyadong mapanganib, ang kanyang iritadong ekspresyon ay nanatili habang tinitigan niya ang ating bida, sa sandaling yun, binunot ni Yoichi ang kanyang espada, na kumislap sa isang dilaw na aura. Idineklara niya na alang-alang sa kanyang ambisyon, tatalunin niya ang ating bida sa lahat ng paraan, sumugod siya pasulong, sumasaksak patungo sa kanya, ang ating bida, gayunpaman, ay basta na lamang lumundag pa atras, iniiwasan ang atake habang nagtitipo ng mahika ng apoy sa kanyang kamay. Tinanong niya kung yun ang tunay na lakas ni Yoichi, hawak ang nag-aapoy na spell patungo kay Yoichi, naghanda siyang sumalakay. Walang kahirap-hirap na hiniwa ni Yoichi ang fireball, winawasak ito sa isang pag-indayog ng kanyang espada. Tinuya niya ang antas ng kasanayan ng ating bida, kinukutya siya sa pag-iisip na ang gayong mahika ay maaaring talunin siya. Gayunpaman, hindi niya napansin ang isa pang mahika na papalapit. Sa huling segundo, nakita ni Yoichi ang paparating na spell at sinangga ang kanyang sarili gamit ang kanyang espada. Ang mahika ay bumangga sa kanyang talam, pinipilit siya paatras sa pamamagitan ng lakas ng impact. Bigla, ang lupa sa ilalim niya ay nanginig habang ang mga nakapaligid na bato ay nagbago sa mga spike. Gulat na gulat, pinanood ni Yoichi habang ang mga spike ay sumugod patungo sa kanya. Gayunpaman, sa isang pag-ulan ng mga hiwa ng espada, pinutol niya ang mga ito sa maliliit na piraso, sinumpa niya ang kakayahan ng ating bida na gumamit ng multi-attribute magic, humihingi ng mga sagot. Tinanong ni Yoichi ang tungkol sa void ng ating bida. Ngunit bago pa siya matapos, ang ating bida ay lumitaw sa likuran niya, espada na nakabunot at mga mata na puno ng pananakot, bahagyang nakareact si Yoichi sa oras upang harangan ang atake, ang kanilang mga talam ay nagbanggaan at si Yoichi ay sumumpas sa ilalim ng kanyang hininga. Inaakusahan ang ating bida ng pakikialam sa kanyang mga plano. Ang pagbangga ng mga espada ay nagpadala sa kanilang dalawa na umatras mula sa puwersa. Tinanong ng ating bida ang mga plano ni Yoichi, na nag-udyok kay Yoichi na ideklara ang kanyang intensyon na lampasan si Iwako at kunin ang kanyang lugar bilang isang pentagram saint. Bilang tugon, tinanong ng ating bida kung bakit niya pinuntirya si Iwako partikular, na binabanggit na may iba pang mga pentagram saint. Sa isang baluktot ng ngisi, ipinaliwanag ni Yoichi na pinili niya si Iwako dahil siya ay isang dropout. Tumatawa ng baliw, sinabi ni Yoichi na sa pamamagitan ng pagiging isang pentagram saint, makukuha niya ang karapatang mamuno sa libro at ang pagpuntirya sa pinakamahina ay may katuturan sa estratehiya. Ang ating bida, nang marinig ang gayong ambisyon, ay bumantong hininga sa pagkadismaya at tinawag siyang kasuklam-suklam. Humingi si Yoichi ng paglilinaw, at inihayag ng ating bida na sa simula ay natakot siya na maaaring maabot ni Yoichi si Iwako, ngunit ngayon alam na ang kanyang nakakaawang mga layunin. Inamin ng ating bida na walang dahilan upang mag-alala. Galit na galit, sumunggab si Yoichi at sumugod sa ating bida, nagbubulalas ng mga insulto at sumasaksak ng walang taros gamit ang kanyang espada. Sumigaw siya tungkol sa kanyang mga pagnanasa para sa kapangyarihan, pera, at kababaihan. Kalmadong nagdepensa ang ating bida, hinaharangan ang bawat pag-atake. Sumigaw si Yoichi na gusto niya ang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na yerakan ang iba ng walang kahihinatnan. Muling nagbanggaan ang kanilang mga espada ng may matinding puwersa. Sinabi ni Yoichi na bilang isang pentagram saint, maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Ipinahayag niya na aalamin niya ang kahinaan ng saintess at gagawin siyang kanya. Iniisip ang kanyang sarili na nakapalibot sa kanya. Ang ating bida, na nasusuklam, ay nagsabi na ang mga salita ni Yoichi ay hindi na karapat-dapat pakinggan at oras na upang tapusin ang mga bagay. Sa isang malakas na hiwa, pinadala ng ating bida si Yoichi na lumilipad, winawasak ang kanyang espada sa proseso, ang mga piraso ng espada ay kumalat sa hangin. Sumigaw si Yoichi sa kawalan ng paniniwala sa kanyang sirang armas, naglalakad patungo sa kanya. Sinabi ng ating bida na ang walang katapusang pagdadaldal ni Yoichi ay nakabili sa kanya ng sapat na oras upang makumpleto ang kanyang mga paghahanda. Habang nawawala ang espada sa kamay ng ating bida, kumislap ang maraming kulay na ilaw sa likuran niya. Si Yoichi, na natakot,
ay nakiusap sa kanya na huwag nang lumapit pa. Tinitigan siya ng bida ng taimtim at sinabi sa kanya na sumayaw. Ang kanyang mga pupil ay kumislap ng lila habang isinaaktibo niya ang absolute hypnosis. Ang mahika ay umakit kay Yoichi, ganap na naglubog sa kanya. Habang nakumpleto ang spell, bumagsak si Yoichi. Pinagmasdan ng ating bida si Yoichi na nakahiga sa lupa at naisip na ang absolute hypnosis ay nangangailangan ng pagbasag sa espiritu ng target bago ang pag-activate. Inutusan niya si Yoichi na tumayo, kumaibat ang kamay ni Yoichi, at tumayo siya sa isang walang buhay na estado. Sumasagot, "Opo, tumayo na po ako." Napansin ng ating bida sa kanyang sarili na gumana ang spell, inutusan niya si Yoichi na tumuon sa pagkumpleto ng misyon at nangako ng karagdagang mga utos sa ibang pagkakataon. Tumango si Yoichi at sumagot ng may pag-unawa. Napansin ang hindi natural na tono ni Yoichi, sinabi ng ating bida sa kanya na bumalik sa kanyang karaniwang paraan ng pagsasalita. Ang tono ni Yoichi ay bumalik sa normal habang sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang pangunguna sa grupo at pagkatapos ay umalis. Nasiyahan sa resulta, ngumiti ang ating bida, habang naglalakad siya sa dungeon, lumitaw ang isang anino, lumitaw si Karen, tinawag siya at nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Nakasmile, humingi ng paumanhin ang ating bida, ipinapaliwanag na nakikipag-usap siya kay Yoichi, tinanong ni Karen ang paksa ng kanilang pag-uusap, sumagot ang ating bida na tinalakay nila kung paano matutupad ang kanyang mga pangarap. Nagtataka. Tinanong ni Karen kung nakatanggap siya ng magandang payo, kinumpirma niya na mayroon siya at idinagdag na isa sa kanyang mga pangarap ang tiyak na matutupad ngayon. Ngumiti ng masaya si Karen, na nagnanais na matupad kaagad ang kanyang pangarap. Sumagot siya ng may pagsang-ayon, sa sandaling iyon, umalingawngaw ang boses ni Yoichi mula sa likuran, na nagpapahayag ng nalalapit na tagumpay ng espesyal na klase at nag-uutos sa lahat ng mga estudyante na magtipon. Hinimok ni Karen ang ating bida na magmadali upang hindi sila mahuli. Habang naglalakad sila, napagtanto ng ating bida na natutuwa siyang sumali sa klase, dahil sa wakas ay nakakuha siya ng isang pon ni Iwako, isa na hindi kailanman sususpetsahan ni Iwako. Ang eksena ay lumipat kay Iwako, na nakitang nakikipag-usap kay Yoichi at tinatanong siya tungkol sa progreso hinggil sa insidente ng Novice Hunter. Sumagot si Yoichi ng positibo at sinabing, tulad ng inaasahan, isang estudyante na nagtataglay ng kakaibang katangian ang sangkot. Inabot niya ang isang digital tablet kay Iwako, na tiningnan ang larawan ng ating bida na nakadisplay dito. Ipinaliwanag ni Yoichi na ang estudyante ay ikinulong sa karaniwang lokasyon at kinukwestiyon. Umamin siya sa paggamit ng multi-attribute magic upang talunin ang mga novice hunter. Nagulat sa pagbubunyag na ito, inulit ni Iwako ang mga salitang multi-attribute magic, nang may pagdududa at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nang may ngisi sa kanyang mukha, sumagot si Yoichi na kasalukuyang hindi pa alam ang mga detalye ngunit humingi ng mas maraming oras upang matuklasan ang mga ito. Binago ang usapan, iminungkahi niya na matagal na rin at iminungkahi kay Iwako na muling gampanan ang papel ng prinsipal, na nagpapakita ng handang ekspresyon. Pinag-isipan ni Iwako ang ideya at, nang may baluktot na ekspresyon, sumang-ayon, sinabing hindi ito masamang ideya. Nang may naiinis na mukha, idinagdag niya na matagal na rin simula ng huli niyang pahirapan ang isang tao at nangakong lubos na babayaran si Yoichi para sa kaguluhan na dulot ng estudyante. Habang pinagkakaluskus niya ang kanyang mga kamao, sumagot si Yoichi nang may pagsang-ayon ngunit naantala ng biglaang pagtunog ng telepono. Nang mapansin ang pagtunog, inutusan ni Iwako si Yoichi na pupunta siya doon mamaya. Yumuko si Yoichi at kinumpirma na makikita niya si Iwako doon. Pagkaalis ni Yoichi, dinampot ni Iwako ang telepono at sumagot gamit ang kanyang pangalan. Sa kabilang linya, isang magandang babae ang sumagot ng mapanukso, nagpapasalamat sa kanya sa pagpili sa kanila sa bid noong nakaraang araw. Nang makilala ang boses, mahigpit na sinabi ni Iwako sa kanya na itigil ang pagpapanggap. Lumabas na ang babae ay walang iba kundi si Lei Roxy, na ipinakitang nakatayo sa isang silid sa tuktok ng isang matayog na gusali, nakikipag-usap kay Iwako sa telepono. Ipinagpatuloy niya ang pag-uusap ng mapaglaro, binabanggit ang kanilang pagtutulungan at ang ibinahaging subsidyo ng gobyerno. Inihayag na si Lei Roxy ay miyembro ng Pentagram Saints at ang CEO ng Lei Company. Nagkomento si Iwako na siya ay pareho pa rin at sinabing abala siya,
humihiling na talakayin ang bagay sa ibang araw. Tinanong ni Lei Roxy kung anong negosyo ang maaaring mayroon ang prinsipal ng akademya, na kilala sa pagpuno ng sarili niyang bulsa. Ang pahayag na ito ay nagpagalit kay Iwako, na binalaan siya na mag-ingat sa kanyang bibig ngunit mabilis na binitiwan ng usapan. Binanggit niya na iniimbestigahan niya ang isang estudyante na may katangiang void. Tinanong ni Lei Roxy ang pagiging kapaki-pakinabang ng gayong bigong katangian, sa kabila ng mga anyo. Ito ay isa pa ring kakaibang katangian at sa makatuwid ay hindi mahuhulaan. Nang may seryosong tono, sinabi niya na anumang bagay ay maaaring mangyari. Ang ekspresyon ni Lei Roxy ay naging mapanukso habang naaalala niya ang time attribute magic ni Misato Kyoichiro. Ang pagbanggit nito ay nagpabaluktot sa ekspresyon ni Iwako nang may pagkayamot, at sinigawan niya si Lei Roxy na huwag pag-usapan si Misato Kyoichiro. Sinasabing kinasusuklaman niya ito. Si Lei Roxy, na walang pakialam, ay inilayo ang kanyang telepono upang mapigilan ang sigaw ni Iwako at kalmadong sinabi na siya ay maikli pa rin ang pasensya tulad ng dati. Naging seryoso, idinagdag niya na hindi niya masisisi si Iwako, dahil ang paggising ni Misato Kyoichiro ay lubhang nagpabago sa balanse ng kapangyarihan sa mga adventurer. Nang may tawa, tinapos ni Lei Roxy ang tawag sa pagsasabing muli siyang makikipag-ugnayan kay Iwako mamaya. Sumagot si Iwako ng maikli na palm. Pagkatapos tapusin ang tawag, inihagis niya ang telepono ng may pagkadismaya at galit na bamulong. Tinawag si Lei Roxy na isang selfish fox. Tumayo mula sa kanyang upuan, nagsimula siyang maglakad ng may galit, bumubulong na ang pagkarinig muli sa sumpa na pangalan na iyon ay nagpagalit sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay dumilim habang pinag-iisipan niya na ito ang perpektong oras upang ilabas ang lahat ng kanyang galit at pahirapan ng estudyante. Ang eksena ay lumipat sa isang kagubatan, kung saan lumitaw ang anino ni Iwako malapit sa isang inabandonang bodega. Habang naglalakad siya patungo dito, iniisip niya kung paano niya pahihirapan ang estudyante na may void attribute. Binuksan ang pinto ng bodega, naisip niya ang iba't ibang pamamaraan. Marahil ay waterboarding o pagpunit ng mga kuko habang nakasuot ng nakakatakot na ngiti. Tumatawa sa sarili. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na ilabas ang lahat ng galit na kanyang pinigilan noong panahon ni Misato Kyoichiro, ngayon ay idinidirekta ito sa bagong target na ito. Binuksan ang pinto ng may awtoridad, sarkastikong humingi ng paumanhin si Iwako sa pagpapahintay kay Yoichi Sudai. Gayunpaman, walang laman ang bodega, puno lamang ng mga kagamitan sa pagpapahirap. Nalito, tinanong niya kung bakit walang tao doon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yoichi Sudai sa likuran niya at sumalakay gamit ang isang espada, ngunit nang hindi lumilingon, itinaas ni Iwako ang kanyang kamay at walang kahirap-hirap na hinaranggan ang atake. Nang may nakakatakot na tono, sinabi niya na malinaw na minamaliit siya ni Yoichi Sudai, marahil dahil sa pagmamataas na idinulot ng sariling papuri ni Iwako. Inihayag na si Yoichi Sudai ay nasa ilalim pa rin ng epekto ng absolute hypnosis magic ng ating bida. Galit na galit, tinanong ni Iwako kung seryoso bang naniniwala si Yoichi Sudai na mananalo siya. Nagtipon ng mahika sa kanyang kamay, gumawa si Iwako ng mga gintong kadena at inihagis ang mga ito kay Yoichi Sudai. Ginapos siya ng patiwarik. Nang nakagapos si Yoichi Sudai, sinipa siya ni Iwako at idineklara na ang isang tulad niya ay hindi kailanman magiging katapat niya. Habang bumagsak si Yoichi Sudai sa lupa, nilapitan siya ni Iwako. Sinisisi siya sa paggawa ng maling pagpili. Bagaman sinubukan ni Yoichi Sudai na magsalita, pinigilan siya ng mga kadena. Nang may nakakatakot na tono, inakusahan ni Iwako si Yoichi Sudai ng pagkasira ng kanyang sarili sa mga hanggal na pagnanasa. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang isang boses, tinutuya si Iwako sa pagiging tanga pa rin. Nagulat, lumingon si Iwako at humingi ng impormasyon kung sino ang naroon. Inihayag ng ating bida ang kanyang sarili sa loob ng bodega. Pinapuna si Iwako sa kanyang kasakiman at katangahan. Galit na galit, sumigaw si Iwako. Iginigiit ang kanyang awtoridad bilang prinsipal, ngunit kalmadong sumagot ang ating bida na ang linya tungkol sa hanggal na pagnanasa ay parang isang angkop na pagpapakilala sa sarili para kay Iwako. Kumaibat si Iwako sa galit at sumigaw, humihingi ng student number ng ating bida at nangakong patatalsikin siya. Gayunpaman, ngumiti ang ating bida, ipinapakita ang kanyang mga ngipin, at pinayuhan si Iwako na kumalma. Nang may kalmadong ekspresyon,
Sinabi niya na sa wakas ay dumating na siya sa sandaling ito at iminungkahi na maglaan sila ng oras at magkaroon ng pribadong pag-uusap. Kinutya ng ating bida si Awako, nagtatanong kung maaari silang magkaroon ng kaunting usapan. Bilang tugon, nagalit si Awako, nag-ipon ng kapangyarihan ng mahika sa kanyang kamay at galit na inakusahan ng ating bida na ginagawa siyang tanga. Ang kapangyarihan ng mahika na nakapalibot sa kamay ni Awako ay nagsimulang makaapekto sa kapaligiran, na nagdulot ng pagyanig at pagputok ng lupa. Habang nakakuyom ang kanyang nagniningning na kamao, ipinahayag niya na ipapakita niya sa ating bida ang napakalaking agwat sa kanilang lakas. Sa likod niya, isang malaking kamay na nabuo mula sa lupa ang lumitaw, at ipinahayag ni Awako na ito ay isang Advanced Earth Attribute Magic Attack, ginaya ng higanteng kamay na gawa sa lupa ang isang kamao, at may pagkunot ng noo. Iginiit ni Awako na walang paraan na malalampasan ito ng isang simpleng estudyante. Sinenyasan ang pag-atake gamit ang kanyang kamay. Iniutos niya sa spell na tumama, sumisigaw, mamatay ka. Habang itinuturo niya ang kanyang kamay patungo sa ating bida, ang malaking kamay na nabuo sa lupa ay sumugod pasulong, mabilis na nilalapit ang distansya sa pagitan nila. Isang napakalaking impact ang sumunod nang tumama ang higanteng kamay sa lupa kung saan nakatayo ang ating bida, na nagdulot ng pagsabog. Nagsimulang tumawa si Awako nang may pagkahibang, buong pagtatagumpay na ipinahayag na ito ang kinahinatnan para sa isang simpleng estudyante na nang ahas na sumuwi sa kanya. Pagkatapos nito, napuno ng usok ang hangin, at nawasak ang lupa kasama ang abandonadong bodega. Si Awako, na nakangisi, ay nagtanong sa kanyang sarili kung marahil ay sumobra siya ng kaunti. Nag-isip siya tungkol sa pangangailangan ng isang bagong lugar upang pahirapan ang mga tao, dahil sinira niya ang bodega. Bagaman hindi pa rin alam ang pagkakakilanlan ng ating bida, nagpasya siyang manatili upang masaksihan ang kanyang kamatayan. Kinuha ni Awako ang isang tela mula sa kanyang jacket, tumalikod, at ikinabahala kung gaano kalaking abala ang ating bida. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, isang nagbabantang anino ang lumitaw mula sa mga guho ng bodega. Nagulat, tiningnan ni Awako habang naglalakad ang anino patungo sa kanya. Ito ang ating bida, ganap na walang gallows, kalmadong inuulit ang kanyang naunang paanyaya para sa isang usapan. Nang makita na walang pinsala ang ating bida, nagulat si Awako. Tinanong niya kung paano nanatiling walang gallows ang ating bida matapos tamaan ng kanyang advanced magic, na sinasabing walang estudyante ang nakaligtas sa ganoong bagay. Humihingi ng mga sagot, galit niyang hiniling sa ating bida na ihayag ang kanyang pangalan. Humajak-jak ang ating bida at nagtanong kung yun ba talaga ang tanong ni Awako. Pagkatapos, may nagbabantang ekspresyon, tinanong niya kung kilala na siya ni Awako. Nalilito, sinabi ni Awako na hindi niya ito nakikilala at iniutos sa kanya na itigil ang paglalaro at sabihin ang kanyang pangalan. Bilang tugon, nagkunwari ang ating bida na nasaktan, nagtatanong kung talagang nakalimutan na siya ni Awako. Ibinigay niya kay Awako ang parehong ekspresyon na ginawa niya noon sa nakaraang buhay. Nagdulot ito ng reaksyon kay Awako, na nagsimulang umatras sa takot, hinawakan ang kanyang ulo, itinanggi niya ang posibilidad, iginiit na ang taong kinatatakutan niya ay tiyak na patay na. Takot ang bumalot sa ekspresyon ni Awako. Tinawag ang ating bida ng isang sumpa. Nagpatuloy siya ng may cap-a-ton. Sinabi niya na dapat nakita ng ating bida ang ulat ng balita sa TV na nagsasaad na patay na si Misato Kyoichiro. Habang sinasabi ito, itinaas ni Awako ang kanyang kamay at nagsimulang mag-channel ng berdeng wind magic. Umiikot ang mga bato sa loob ng vortex ng hangin, at sumigaw si Awako na patay na si Misato Kyoichiro, hindi natitinag. Ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata at nagsimulang maglakad patungo kay Awako. Kalmado niyang inakusahan si Awako na palaging naniniwala lamang sa kung ano ang maginhawa habang binabaliwala ang iba pa. Hindi pa rin apektado, binalaan ni Awako ang ating bida na tumigil sa pagsasalita at nagbanta na susuntukin kung lalapit pa siya. Ngumisi ang ating bida at kinilala ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-ipon ng kapangyarihan ng mahika sa kanyang sariling kamay at inakusahan si Awako na naimpluwensyahan ng matatamis na kasinungalingan. Sa pamamagitan ng isang nakamamatay at matinding ekspresyon, idinagdag niya na ito ang dahilan kung bakit ipinagkanulo siya ni Iwako, si Misato Kyoichiro.
Sa pagbanggit ng pangalan, nawalan ng kontrol si Iwako at inihagis ang berdeng wind magic sa ating bida, sumisigaw na tumahimik siya. Nanatiling hindi natitinag ang ating bida at itinuro ang kanyang sariling mahika upang kontrahin ang pag-atake. Sa isang malakas na paggalaw, hiniwa niya ang magical assault ni Iwako sa kalahati gamit ang kanyang kamay, na nagdulot ng paglaho ng enerhiya. Si Iwako, sa kawalan ng paniniwala at kawalan ng pag-asa, ay nakilala ang mahika. Ito ay kapareho ng ginamit ni Misato Kyoichiro noong nakaraan. Ang mga imahe ni Misato Kyoichiro ay bumaha sa isipan ni Iwako. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa gilid habang hiniwa ng ating bida ang mahika. Bumagsak si Iwako sa kanyang mga tuhod, nagbubulungan sa pagtanggi. Sa isang mukha na puno ng kawalan ng pag-asa, iginiit niya na si Misato Kyoichiro ay nasild na. Samantala, lumapit sa kanya ang ating bida, nakatayo sa itaas ng nakaluhod na si Iwako at malamig na sinabi na siya ay nakulong at itinapon sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Si Iwako, na nagbubulong-bulungan pa rin, ay nagtanong ng hindi makapaniwala kung si Misato Kyoichiro ba talaga ang ating bida. Lumuhad ang ating bida at nakangiting sinabing matagal siyang natauhan. Pagkatapos ay binati niya si Iwako, sinabing matagal na at natutuwa siyang naalala siya ni Iwako. Sa sumunod na sandali, tumayo si Iwako at, sinisigawan ng ating bida, binalaan siyang huwag siyang gawing tanga. Ibig sabihin, patay na si Misato Kyoichiro at nagbalik sa mundo, na may berdeng mahika sa kanyang kamay. Tumingin si Iwako ng diretso sa ating bida at sinabing dapat manahimik ang mga multo. Pagkatapos ay bumato siya ng atake ng mahika na naglalayong pumatay, ngunit umatras lang ang ating bida, madaling iniiwasan ang lahat ng papasok na mahika. Sa sandaling yon, napansin ng ating bida ang isang bagay sa itaas niya. Isang malaking kamay ng mahika na gawa sa lupa na bumababa ng may puwersa upang durugin siya, at bumagsak ito sa lupa. Ngunit muli, naiwasan ng ating bida ang atake. Naiirita, tinawag ni Iwako ang ating bida na isang walang galang na bata. Bagaman sa loob-loob niya ay kinilala niya ang pangangailangang makalamang, nagpatuloy siyang nagmuni-muni. Inaamin na maaaring hindi siya nakikipaglaban noong panahon niya bilang isang Golden Seeker. Kahit ngayon, kinukutya siya ng ibang mga Pentagram Saint dahil doon, ngunit kinuyam ang kanyang kamao, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na hindi ibig sabihin na mahina siya. Nagsimulang umikot ang berdeng mahika sa paligid niya, pumutok ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagsimulang lumutang ang mga bato. Inihayag niya na ito ang lihim na teknik na ginugol niya ng 20 taon sa paglikha. Habang kumikinang ang mga lumulutang na bato ng madilaw-dilaw na liwanag, isang berdeng mahika ng hangin, isang atake ng katangian ng hangin, ang tumulong na panatilihin ang mga ito sa ere. Idineklara ni Iwako ang kanyang atake bilang isang dual magic na pinagsasama ang mga katangian ng hangin at lupa. Sinigawan niya ang ating bida na tanggapin ang buong puwersa ng kanyang teknik at inilunsad ang pinagsamang mahika ng may malaking kapangyarihan. Ang mga bato, na pinapagana ng mahika ng hangin, ay kumilos tulad ng mga missile, na tumama sa lupa nang may mga paputok na epekto ng isa-isa. Ang puwersa ng mga pagsabog ay napakalaki at pagkatapos ng huling pagsabog, nakatayo si Iwako na pagod. Habang naglalaho ang mahika sa paligid niya, tinanong niya kung nagustuhan iyon ng ating bida, na sinasabing iyon ang kanyang pinakamalakas na mahika. Tumingin si Iwako sa lugar ng kanyang atake kung saan nagtatagal ang usok at ipinapalagay na hindi gumaganti ang ating bida. Tumawa siya pagkatapos ay ikinalat ang kanyang mga braso at nagsimulang tumawa ng tagumpay. Ipinapahayag na sa wakas ay natalo na niya si Misato Kyoichiro, kinuyam ang kanyang kamao, pinuri niya ang kanyang sarili at tinuya ang ideya na iniisip ni Kyoichiro na nanatili siyang pareho kahit na pagkatapos ng lahat ng mga taon. Binaliwala niya ang time attribute ni Kyoichiro bilang isang labi ng nakaraan. Tinatanong kung ilang taon na ang lumipas, 20 ang naalala niya. Muling pinagtibay ni Iwako na nagbago na siya, hindi na ang lalaking dating kilala ni Kyoichiro. Sinabi niya na hindi dapat minamaliit ni Kyoichiro. Tumatawa ng may pagmamalaki. Patuloy siyang nagmayabang na ang 20 taon ay nagpalakas sa kanya. Tumaas ang kanyang antas, at natural lamang iyon. Idineklara niya na sa wakas ay naibaba na niya si Kyoichiro at hindi na niya hahayaan ang iba na umastang mataas at makapangyarihan.
Tinutukoy ang Pentagram Saints, si Iwako na may masamang ekspresyon ay ipinahayag ang kanyang sarili bilang tunay na pinakamalakas sa kanila. Sa sandaling iyon, may isang boses na umalangaw na nagtatanong kung tapos na siya. Ang tunog ng boses na iyon ay nag-iwan kay Iwako na lubhang natakot. Nakatayo doon ang ating bida, ganap na hindi nasaktan, kalmadong pinapagpegan ang kanyang uniforme sa akademya. Tinanong ni Iwako nang hindi makapaniwala kung paano nanatiling walang galos ang ating bida pagkatapos ng lahat ng mga atakeng iyon. Tumugon ang ating bida, kinikilala ang kakayahan ni Iwako na gumamit ng malakas na mahika at pinupuri pa siya bilang isang bayani ng panahong ito. Ngunit sa isang pekeng ngiti at aura na nakapaligid sa kanya, inihayag niya na maaari na niyang ilabas ang kanyang galit nang hindi nagpipigil. Nagsimulang magtipon ng mahika sa kamay ng ating bida habang bumubuo siya ng isang kamao. Sa pagkakita nito, namutla ang ekspresyon ni Iwako, sa loob-loob ay inaamin na ang lalaking ito ay isang halimaw. Ngunit sinabi rin niya sa kanyang sarili na ang pag-urong ay hindi isang opsyon, hindi pagkatapos ng lahat ng tiniis niya upang makarating sa puntong ito. Ipinahayag niya na hindi niya papayagan ang ating bida na guluhin siya muli. Itinaas ni Iwako ang kanyang kamay at naglabas ng isa pang higanteng kamay ng lupa gamit ang kanyang mahika ng katangian ng lupa, sinusubukang sunggaban ang ating bida, matagumpay na binalot siya ng mga kamay at ngumiti si Iwako, iniisip na nahuli na niya siya, gayunpaman, kalmadong umubo ang ating bida at sarkastikong nagkomento, "Abako." Naging malinaw na pinalibutan ng ating bida ang kanyang sarili ng mahika ng tubig, na pumipigil sa kamay ng lupa na pigilan siya. Tinuya niya si Iwako dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagtahol, dahil sa mahika ng tubig, nagsimulang matuno ang lupa, at sa lalong madaling panahon ay tuluyang nawasak ang makapangyarihang kamay. Tinanong ng ating bida kung talagang naniniwala si Iwako na sapat na yun upang talunin siya. Tumulo ang pawis sa mukha ni Iwako habang galit na galit niyang hinahampas ang kanyang mahika ng katangian ng hangin patungo sa ating bida. Sinisigawan siya na lumayo, ngunit sa isang pagwasiwas ng kanyang kamay, lumikha ang ating bida ng isang ganap na bagyo ng hangin na sumalungat sa atake ni Iwako. Ang bagyo ay napakalakas na pinrotektahan ni Iwako ang kanyang sarili, ngunit napunta pa rin siya sa isang puno dahil sa puwersa ng hangin. Ang ating bida, na ngayon ay nagcha-charge ng mahika ng apoy, ay tumingin kay Iwako, napahiya, lumuhad si Iwako sa harap niya, nagmamakaawa ng kapatawaran. Nagsumamo siya, humihingi ng paumanhin sa nangyari 20 taon na ang nakalipas, yumuko siya ng malalim, umaasa ng awa, gayunpaman, nakatitig lamang ang ating bida na may blankong ekspresyon. Naisip ni Iwako sa kanyang sarili na si Koakiro ay palaging isang hanggal na mabait na tao, at kung magmamakaawa siya ng ganito, tiyak na mapapatawad siya, ngunit ang boses ng ating bida ay umalingaungaw ng malamig, na nag-uutos sa kanya na tumahimik, kumalat ang pagkalito sa mukha ni Iwako. Nagpatuloy ang ating bida, naaalala kung paano siya binihag ni Iwako noon sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang kabaitan, sa isang nagbabantang ekspresyon, tinanong niya kung talagang naniniwala si Iwako na hahayaan niya itong mangyari muli, nakaluhod, nagsumamo si Iwako, na pinaalalahanan ng ating bida na dati silang magkaibigan. Ang ating bida, na hindi kumukurap at nagpapalabas ng pananakot, ay sumagot na walang karapatan si Iwako na bigkasan ang mga salitang yun, hindi pagkatapos siyang gawing isang demonyo ng paghihiganti. Sa kanyang kamao na puno ng mahika ng apoy, ibinagsak ng ating bida ang kanyang kamao sa mukha ni Iwako at patuloy na nagpakawala ng isang barrage na mga suntok na puno ng iba't ibang mga mahiwagang katangian. Damaloy ang dugo mula sa bibig ni Iwako habang tumingala siya at huli na niyang napagtanto na hindi niya dapat ginulo siya. Isang partikular na malakas na suntok ang nagdulot ng isang malaking pagsabog, na naglunsad kay Iwako sa isang puno kung saan niya ibinagsak ang kanyang ulo. Kalmadong lumapit ang ating bida sa ngayon ay walang malay na si Iwako at sinabi na dapat siyang magpasalamat sa pagiging naligtas. Sinabi niya na mayroon pa siyang mga tanong na itatanong, ngunit napansin na hindi na siya naririnig ni Iwako, na ngayon ay natatakpan ng mga kristal ng yelo, na walang malay. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkamalay si Iwako, na tila nahihilo, tinanong siya ng ating bida, na nakatayo ng matangkad sa harap niya at sinabing sa wakas ay gising na siya,
Tumingin sa kanya si Awako nang may takot, na gumagapang paatras sa takot. Nagsimula siyang magmakaawa na huwag siyang patayin, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo sa takot, bumantong hininga ang ating bida at sumagot na hindi niya siya papatayin. Gayunpaman, nakatayo sa ibabaw ni Awako na may nagbabantang ekspresyon at nagbabantang boses, iginiit ng ating bida na sasagutin ni Awako ang kanyang mga tanong. Tumingala si Awako sa ating bida, na lubhang natakot, kinapa ng ating bida ang kanyang uniforme at kinuha ang isang telepono, na nagsasabi na ang unang bagay na gusto niyang malaman ay tungkol sa isang babae. Ipinakita niya kay Awako ang isang listahan ng contact sa telepono kung saan ang babaeng tinutukoy ay pinangalanang Ryuoxi. Kumaibat si Awako at sinabing telepono niya yun, na inaabot para bawiin ito. Madaling inilayo ng ating bida ang telepono mula sa kanyang pagkakahawak at sinabing, ayon sa kasaysayan ng tawag, nakipag-ugnayan si Ryuoxi kay Awako noong araw na yun. Nagtanong siya nang nagbabanta kung ano ang kanilang napag-usapan. Si Awako, nag-aalangan at kinakabahan, ay tumingin pababa bago sa wakas ay sumagot na si Ryuoxi ay pupunta sa Japan sa loob ng 3 araw at naisip niya na baka gusto niyang pag-usapan yun. Bago pa siya matapos, ngumisi ang ating bida at sinabing sa loob ng 3 araw, si Ryuoxi ay, ngunit pagkatapos ay tumigil siya, na nauunawaan ang layunin sa likod ng kanyang pagbisita nang hindi inilalantad ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Awako na napagpasyahan na niya kung ano ang gagawin sa susunod. Ibinato pabalik ng ating bida ang telepono kay Awako, sinasabi sa kanya na tratuhin si Ryuoxi ng normal sa ngayon. Pagkatapos, inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi sa isang pananahimik na kilos. Binalaan niya si Awako na huwag ibunyag ang anumang bagay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Itinuro si Awako, idinagdag ng ating bida na habang wala siyang malay, isang spell ang inilagay sa kanyang puso. Sa pagkarinig niyon, natakot si Awako, nagpatuloy ang ating bida, na nagsasabi na kung ibunyag ni Awako ang kanyang pagkakakilanlan kay Ryuoxi, sisabog ang kanyang puso. Habang ipinakita niya ang pagtitipo ng mahiwagang apoy sa kanyang kamay at pagkatapos ay kinuyam ito sa isang pagsabog na may malakas na tunog. Ang banta ay naging napakatotoo kay Awako, napagtanto ang nakamamatay na implikasyon, tumingin si Awako na natakot, lumalakad palayo, pinaalalahanan siya ng ating bida na tuparin ang kanyang pangako. Pagkatapos ay ngumisi siya sa mga anino, iniisip sa kanyang sarili na hindi pa talaga siya gumamit ng ganoong spell ngunit alam ang pagkatao ni Awako, sapat na ang bluff, kinukuyom ngayon ni Awako ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay, na natatakot sa ating bida. Nagpatuloy ang ating bida sa pag-iisip habang si Awako ay nakaluhod, na nakayuko ang kanyang ulo sa lupa. Naisip niya na hindi siya gagamit ng ganap na hypnosis kay Awako dahil gusto niyang maranasan ni Awako ang kawalan ng pag-asa habang pinapanatili ang buong kamalayan sa kanyang mga aksyon. Sa isang masamang hangin, tumalikod ang ating bida, pagkaraan ng 3 araw, sa isang eroplano, isang flight attendant ang naghahain ng mga inumin at merienda sa mga pasahero. Si Ryuoxi ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Isang lalaki na may makintab na jacket at mahabang buhok ang tumawag sa kanya, na nagpapalam sa kanya na malapit na sila. Sa sandaling yun, inihayag ng flight attendant na malapit nang dumating ang eroplano, ngunit naputol siya ng isang malakas na hiyaw na umalingaw-ngaw sa buong eroplano, na nagpagulat kay Ryuoxi at sa lalaking katabi niya. Ang flight attendant ay binihag ng isang lalaki na nagtutok ng baril sa kanya, habang isa pang lalaki ang nagbanta sa mga pasahero ng baril, na nagpapahayag ng isang hijackang, iniutos ng mga terorista sa lahat na damapa, at sumunod ang mga pasahero. Sa sandaling iyon, tumayo si Ryuoxi mula sa kanyang upuan. Tumingin sa kanya ang lalaki na may makintab na jacket habang nagsisimula siyang lumapit sa terorista na may mga baril sa magkabilang kamay. Binalaan ng isa sa mga terorista na parurusahan ang hindi pagsunod. Ngunit bago pa siya matapos, lumitaw si Ryuoxi sa harap niya sa isang iglap, sa hindi kapani-pani walang bilis, inalis niya ang kanyang sandata bago siya makapag-react. Ang terorista ay labis na nagulat upang maunawaan kung ano ang nangyayari bago siya suntukin sa tiyan. Mabilis na lumipat sa pangalawang terorista, naghatid siya ng isang palm strike sa kanyang mukha. Ang mga pasahero ay naiwan sa pagkamangha habang ang parehong mga terorista ay mabilis na natalo at naiwang walang malay sa lupa.
Ipinahayag ng karamihan na siya si Ryuoxi ng Pentagram Saints at ipinagdiwang ang pagiging nailigtas. Itinapon ni Ryuoxi ang baril ng terorista sa lupa, ligtas na lumapag ang eroplano at naaresto ang mga terorista. Nagmasid sa resulta sina Ryuoxi, ang lalaki na may makintab na jacket, at isa pang lalaking nasa edad na may suot na salamin. Yumuko ang lalaki na may salamin kay Ryuoxi, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Nakangiti, tumugon si Ryuoxi na natutuwa siyang sumakay sa parehong eroplano, na binabanggit na nailigtas din ang reputasyon ng airline. Inililipat ang usapan, itinuro ni Ryuoxi na ang baril na ginamit ay isang espesyal na uri na hindi nakita ng seguridad. Hawak ng lalaking nakasuot ng makintab na jacket ang armas habang sinabi ni Ryuoxi na maraming grupo ang kamakailan lamang ay nakakuha ng mga gamit mula sa mga dungeon, kaya kinakailangang bigyan ng mga gamit na pananggol ang mga tauhan. Tumango ang lalaking nakasuot ng salamin bilang pagsang-ayon at nangakong gagawa ng mga kaayusan. Nakatayo sa ibabaw niya, nagkomento si Ryuoxi na ang mga gamit ay dapat na katulad ng kanyang dala. Yumuko muli ang lalaki, tinitiyak sa kanya na aalagaan niya ito. Pagkatapos ay lumayo sina Ryuoxi at ang lalaking nakasuot ng makintab na jacket. Sa terminal ng airport, tumawag si Ryuoxi sa telepono, sinasabing siya ito at nag-uutos na pakawalan ang mga hijacker. Nang tanungin ng lalaki sa tabi niya kung naging maayos ang lahat, sumagot si Ryuoxi ng may kalmadong ngiti na medyo nakakaaliw ito. Idinagdag niya na ang pagtatanim ng mga hijacker na yun ay nakatulong upang maisara ang deal. Nakatingin ng may panunuya sa naghihiyawang madla, sinabi ni Ryuoxi na nagsilbi rin itong mahusay na publisidad. Ang mga taong nagtipon sa airport ay naghiyawan para sa kanya. Tinatawag siyang bayani, kumaway si Ryuoxi sa kanila ng may peking ngiti. Lumipat ang eksena sa Awako Academy kung saan nakitang nakaparada ang ilang sasakyan. Mula sa isa sa mga sasakyan, binuksan ng isang lalaking nakasuot ng makintab na jacket ang pinto at lumabas si Ryuoxi. Paglabas niya, sinabi niya na oras na para asikasuhin ang negosyong pinunta niya sa Japan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa opisina ng principal kung saan nakatayo si Awako na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay may ilang benda, resulta ng pagkakabugbog sa kanya ng ating bida. Nang mapansin niya ang isang panghihimasok sa kanyang opisina, lumingon siya at nakita ang lalaking nakasuot ng makintab na jacket at si Ryuoxi na pumapasok. Pumasok sa opisina ng may peking ngiti, humingi ng paumanhin si Ryuoxi para sa panghihimasok. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaupo sila sa mga sofa at kinausap ni Ryuoxi si Awako. Pinaalalahanan niya siya na nabanggit niya na tinitingnan niya ang isang estudyante na may katangian ng void at tinanong kung mayroong anumang pag-unlad sa bagay na iyon. Nakangiti, tumugon si Awako na lumabas na ito ay isang maling alarma. Idinagdag niya na tulad ng sinabi ni Ryuoxi, ang estudyante ay walang iba kundi isang walang kwentang pagkabigo. Sa kabila ng kanyang mahinahong mga salita, nakita siyang bahagyang pinagpapawisan. Habang humihigop ng tsaa mula sa isang tasa, nagkomento si Ryuoxi na kahit na ito ay isang natatanging katangian, wala pa rin itong espesyal. Sa loob-loob, tila natakot si Awako. Naisip niya sa kanyang sarili na kung bumulalas siya ng isang bagay na hindi niya dapat, ang magic spell ay mag-aaktibo. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na tumugon ng normal o mamamatay siya. Pagkatapos ay inilapag ni Ryuoxi ang tasa ng tsaa sa mesa at sinabing oras na para pumunta sa kung ano talaga ang gusto niyang pag-usapan. Sa isang mabangis na ekspresyon at matalas na mga mata, binanggit niya ang bagong gamot na kanilang binubuo at nagmungkahi na piliin ang kanilang susunod na ginipig. Pagkatapos ihatid ang nakakakilabot na mungkahi na ito, casual siyang tumingin sa malayo, ipinatong ang isang binti sa isa pa, at sinabing mahusay ang kanyang paggamit sa sistema ng akademya, na nag-uutos sa kanya na kunin muna ang listahan ng mga estudyante, lingid sa kanilang kaalaman. Sa isa pang sulok, nakikinig ang ating bida sa buong pag-uusap sa pagitan ni Ryuoxi at Awako. Sa isang nagbabantang ekspresyon, tahimik niyang binulong kung gaano sila kasuklam-suklam. Pagkatapos, nang may determinasyon, idineklara niya na ang susunod na makakaranas ng kawalan ng pag-asa ay si Ryuoxi, na narinig lamang ang isang bagay na talagang kasuklam-suklam. Lumipat ang eksena, at nakita ang ating bida na nanunood ng TV, inanunsyo sa broadcast ang pagdating ng balita sa araw na yon, na binibigyang diin na si Ryuoxi ng Pentagram Saints ay dumating sa Japan noong nakaraang araw.
Siya ay malawakang pinupuri dahil sa paghawak sa isang insidente ng hijacking at pagprotekta sa mga pasahero. Habang ipinapalabas sa screen ang footage ni Ryoxy na napapaligiran ng mga bodyguard, tinitigan ito ng ating bida, kinikilala siya bilang isa sa mga taong nagtraidor sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Naalala niya na si Ryoxy ay gumawa ng mga natatanging armas gamit ang mga materyales mula sa mga piitan at tila nakagawa ng malaking kayamanan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito. Mula sa kanyang naunang pag-uusap kay Iwako, nalaman niya na maaaring ginagamit niya ang akademya para sa mga masasamang gawain. Habang tumatayo siya at tumitingin sa labas ng kanyang bintana, isinuot niya ang kanyang jacket ng akademya na may ngisi. Iniisip sa kanyang sarili na habang si Ryoxy ay tila isang bayani sa panlabas, pinagsasamantalahan niya ang iba sa likod ng mga eksena. Determinado, lumabas siya ng kanyang silid. Lumipat ang eksena sa isang pasilyo sa Iwako Academy, kung saan nakita ang ating bida na tinitingnan ang kanyang telepono, nag-iisip kung paano haharapin si Ryoxy. Pinag-isipan niya ang mahigpit na seguridad na ipinatupad noong una siyang dumating sa akademya upang imbestigahan ang sitwasyon. Bago pa siya makapag-isip, tinawag ni Asahi ang kanyang pangalan, at lumingon siya upang makita ito. Kinikilala siya, binati niya si Asahi, nang umiti ng buong pagmamahal at binati siya ng magandang umaga. Habang naglalakad sila ng magkasama, sinabi ni Asahi na nagbabasa siya tungkol kay Ryoxy, inamin niya ito ng may masayang tono. Ipinahayag ni Asahi ang paghanga kay Ryoxy, binanggit kung paano niya nilabanan ang mga hijacker at ang kanyang angkan. Ang Great Snake of Changshin, ay nagiging popular. Nang tanungin ng ating bida tungkol sa Changshin, ipinaliwanag ni Asahi na ito ang angkan na itinatag ni Ryoxy, na binubuo ng mga makapangyarihang miyembro. Isinaalang-alang ng ating bida ang impormasyong ito ng may interes. Nagtataka kung ang mga lalaki na nakasuot ng itim na suit na nagbabantay kay Ryoxy ay mula sa angkan na yon. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang sinabi ni Asahi na maraming estudyante sa akademya ang naglalayong sumali sa militar. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga plano, tumawa ang ating bida upang sumagot, ngunit may naisip siya. Napagtanto niya na maaaring magamit niya ang angkan upang mapalapit kay Ryoxy. Nang may bagong determinasyon, nagpasalamat siya kay Asahi, na tumingin sa kanya. Idinagdag niya na ang kanyang mga komento ay nakatulong sa kanya na mapagtanto kung ano ang kailangan niyang gawin. Habang nagmamadali siya patungo sa kanyang klase, pinanood siya ni Asahi na umalis ng may nagtatakang ekspresyon bago sumagot ng mahina. Walang anuman, lumipat ang eksena sa opisina ng principal, kung saan nakatayo ang isang kabinet ng mga tropeo. Nagulat si Iwako, nakahawig ng isang kuneho, nang tumunog ang telepono. Sinagot niya ito at nagpakilala, ang ating bida ay nasa kabilang dulo, humihingi ng pabor. Nang tanungin ni Iwako kung ano ito, binanggit ng ating bida na kung kontaken siya ni Ryoxy, ngunit ang mga detalye ng pag-uusap ay hindi isiniwalat. Susunod, lumipat ang eksena sa isang laboratorio na puno ng mga taong nakasuot ng maskara at lab suit, isang lalaki ang nakatali sa gitna, habang ang dalawa pa sa malapit ay nagtatala ng kanyang pag-uugali. Sa sandaling yun, pumasok si Ryoxy sa lab, ang kanyang kamay ay nasa kanyang baywang, nagtatanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Isang bodyguard ang nakatayo sa kanyang likuran habang tinatanong niya ang lalaking nakatali. Nagmakaawa ang lalaking nakatali na itigil na siya sa pag-inject ng gamot, natatakot para sa kanyang buhay. Si Ryoxy, na hindi natitinag, ay itinaas ang kanyang sakong sa kanyang mukha, bagamat natakot, nasulyapan ng lalaki sa ilalim ang kanyang underwear. Pagkatapos ay dinurog niya siya sa lupa gamit ang kanyang paa. Tinatanggihan ang kanyang pakiusap sa pagsasabing hindi niya pinapansin ang mga opinyon ng mga daga sa lab at para sa pagsilip ng masyadong malalim. Nang may nanginginig ng ngiti, nakinig ang lalaki habang sinubukan ni Ryoxy na tiyakin sa kanya na kung siya ay tugma sa gamot, siya ay magiging mas malakas. Nanginginig pa rin, nagpakita siya ng malinaw na takot. Pagkatapos ay iniutos ni Ryoxy sa mga operator ng lab na magpatuloy. Habang pamitik siya ng kanyang mga daliri, lumapit ang mga manggagawa sa lab na may isang hyringilya na puno ng pulang likido. Sa kabila ng huling pakiusap ng lalaki, na ibigay ang iniksyon, siya ay nagpumiglas sa sakit, nanginginig ng marahas at kalaunan ay nawalan ng malay. Bumulwak ang laway mula sa kanyang bibig na parang Niagara Fall. Sa pagmamasid dito,
Bumantong hininga si Ryoxy, na sinasabi na nawala sa paksa ang kanyang mga kakayahan sa wika. Sinabi niya na ang tagumpay ay nangangailangan ng ilang kasanayan sa mahika at kailangan pa nila ng mas maraming datos. Tumalikod siya upang umalis sa lab kasama ang kanyang bodyguard, na binanggit ang pangangailangan para sa mas maraming test subject. Sumang-ayon si Ryoxy at kinuha ang kanyang telepono, na sinasabi na patuloy nilang ipapakita ang kanilang recruitment bilang para sa Great Snake of Changshin, habang lihim itong ginagamit upang mang-alap ng mga test subject. Habang pumapasok siya sa elevator, tinawagan niya si Iwako at tinalakay ang pangangailangan ng mga estudyanteng may kasanayan sa mahika. Hiniling niya sa kanya na pumili ng ilan mula sa kanyang akademya. Nakikinig ng masama, iminungkahi ni Iwako na magsagawa ng isang seleksyon sa akademya upang matukoy ang mga may kakayahang kandidato. Si Ryoxy, na humanga, ay kinilala ang ideya at kinumplemento siya. Nang makarating ang elevator sa ground floor, lumabas si Ryoxy habang ipinagpapatuloy ang tawag. Sinabi niya na ang mga detalye, tulad ng petsa at oras, ay susunod. Matapos ang tawag, ibinaba ni Iwako ang receiver at tumayo, na nagmumuni-muni na nagawa niya ang hinihiling. Pagkatapos ay tinawagan niya ang ating bida. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang conference hall kung saan nagtipon ang mga estudyante ng Iwako Academy. Ang bodyguard ni Ryoxy ay nagsalita sa kanila, na nagpapahayag na ang Great Snake of Changshin ay magsasagawa ng isang seleksyon na pagsusulit para sa mga bagong recruit. Kumalat ang mga bulong-bulungan sa mga estudyante, ang ilan ay hindi makapaniwala, ang iba ay nasa sabik para sa pagkakataon. Sa gitna ng karamihan, nanood ang ating bida na may ngisi, iniisip sa kanyang sarili na ito ang kanyang pagkakataon upang mapalapit kay Ryoxy. Lumaki ang kanyang ngiti. Lumipat ang eksena sa isang arena kung saan ang mga estudyante ng Iwako Academy ay nakahanay lahat. Sa harap nila ay nakatayo ang mga miyembro ng Great Snake of Changshin. Isang kinatawan ng Great Snake of Changshin ang nagsalita sa mga nagtipong estudyante, na nagpapasalamat sa kanila sa pagdating sa seleksyon na pagsusulit. Ang bodyguard ni Ryoxy, na may hawak na papel sa kanyang kamay, ay nagsimulang ipaliwanag ang proseso ng pagsusulit. Habang ginagawa niya ito, nawala ang ating bida sa pag-iisip, ipinapaalala sa kanyang sarili na upang sumali sa Great Snake of Changshin at mapalapit kay Ryoxy, kailangan niyang pumasa sa seleksyon na pagsusulit. Naalala niya kung paano dati ay sinubukan niyang huwag pansinin ang kanyang sarili kapag papalapit kay Iwako, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang mga bagay. Gusto niyang makuha ang atensyon ni Yang, ang kanang kamay ni Ryoxy. Habang inihayag ang pangalan ng bodyguard ni Ryoxy at ng mga taga-suri, nagpa siya ang ating bida na ipakita ang kanyang mga kapangyarihan sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay ipinakita ng eksena ang ating bida na nakasandal sa isang pader, nakalagay ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, nagpapahinga. Hindi nagtagal ay nilapitan siya ni Asahi, na nagmadali at nagtanong kung kumukuha siya ng pagsusulit. Tumango siya at ibinalik ang tanong, na sinagot niya ng positibo. Sa loob-loob, inamin ng ating bida na hindi niya gusto na mapasangkot siya, ngunit hindi ito maiiwasan. Si Asahi, na nagpanggap ng ngiti, ay umamin na bagamat alam niyang hindi talaga siya nabibilang doon, mayroon siyang mga dahilan para gustong sumali. Tiningnan siya ng ating bida nang may nagtatanong na tingin habang hinihikayat niya silang dalawa na gawin ang kanilang makakaya at makalusot ng magkasama. Sumagot siya ng isang simpleng oo, habang sa loob-loob ay nanunumpa na kailangan niyang magtagumpay anuman ang mangyari. Bumalik ang eksena sa arena, kung saan inihayag ng taga-suri ang simula ng pagsusulit upang sukatin ang mahikal na kapangyarihan. Itinuro niya ang isang ginintoang orb sa harap ng mga estudyante, na nagpapaliwanag na ito ay isang aparato na nagpapakita ng mahikal na kapangyarihan ng sinumang humawak dito. Hiniling niya sa mga estudyante na humakbang pasulong isa-isa. Lumapit ang isang estudyante at hinawakan ang orb, na nagdulot nito na maglabas ng mga alon. Itinala ng taga-suri ang grado ng mahikal na kapangyarihan ng estudyante, pumirma bago tawagin ang susunod na kalahok. Ang susunod na estudyante ay ang ating bida. Nakikipag-usap, lumapit siya sa taga-suri at magalang na sinabi na siya ay nasa kanilang pangangalaga. Sinuri ng taga-suri ang kanyang ID card ng akademya, at nang mapansin ang void attribute at ang estudyante ay level 30, mukhang nabigo, nadama ng ating bida ang mababang inaasahan ng taga-suri.
Habang inaabot niya at hinawakan ang orb, gayunpaman, isang napakatalinong gininto ang liwanag na puno ng lahat ng uri ng kulay ang sumabog sa buong arena. Ang liwanag ay napakatindi na kinailangan ng mga estudyante at ng taga-suri na takpan ang kanilang mga mata. Ang lahat ay natigilan, ang mga estudyante ay bumulalas sa hindi paniniwala. Si Asahi rin ay panandaliang nabigla sa liwanag, isang puwersa ang sumama sa liwanag, itinutulak pabalik ang parehong mga estudyante at ang taga-suri. Matapos ang pagpapakita, inalis ng ating bida ang kanyang kamay mula sa orb at bumaling sa taga-suri, nagtatanong kung sapat na iyon. Ang taga-suri, na nagulat at bahagyang pinagpapawisan, ay nagpatunay at isinulat ang grado ng mahikal na kapangyarihan ng ating bida bilang S. Nagsimula ang susunod na yugto, ang pagsusulit sa mga kasanayan sa mahika. Ipinakita ng ating bida ang kanyang Earth attribute sa pamamagitan ng paglikha ng isang bukol ng bato habang ang kanyang mahikal na enerhiya ay sumisikat sa paligid niya. Tinanong ng taga-suri kung iyon lang ang kaya niyang gawin, na binabanggit sa isip na ang pagkakaroon ng mataas na mahikal na kapangyarihan lamang ay hindi sapat, nakangiting may alam, ang ating bida, na alam ang mga iniisip ng taga-suri, ay lumikha ng isang water ball sa kanyang kabilang kamay, na sinundan ng isang fireball, isang wind ball, at isang thunder lightning attribute ball. Ipinakita niya ang lahat ng mga basic elemental attribute. Ang mga miyembro ng Great Snake of Changshin ay nagulat sa ating bida. Isa sa kanila ang nagsabi tungkol sa kanyang kakayahang gamitin ang lahat ng mga pangunahing attribute. Naisip ng ating bida sa kanyang sarili, nagtatanong kung ano ang nararamdaman ng mga tao na makita ang isang void attribute user, na madalas na kinukutya bilang walang kapangyarihan, na nagsasagawa ng gayong mga gawa. Matapos ang nakamamanghang pagpapakita, lumapit si Asahi at pinuri ang ating bida, na sinasabing kamangha-mangha ito. Nagpasalamat siya sa kanya at hinikayat siya na gawin din ang kanyang makakaya. Sumimangot si Asahi at tumango bilang pagsang-ayon, hindi nagtagal, tumayo siya sa harap ng isang hanay ng mga patay na halaman habang pinagmamasdan siya ng isa pang babaeng taga-suri. Ipinatawag ni Asahi ang kanyang mahika sa parehong mga kamay, ang gininto ang liwanag ay sumisikat habang ang mga halaman sa kanyang harapan ay nagsimulang lumago, na kumikinang sa parehong gininto ang kulay. Sa loob ng ilang sandali, ang mga halaman ay namulaklak sa ganap na lumago na mga bulaklak. Sa kabila nito, kinutya ng mga nakapaligid na estudyante ang kanyang kapangyarihan, na tinatanong ang pagiging kapaki-pakinabang nito, ang ating bida, gayunpaman, ay nanunood ng may pagkamangha. Kinikilala ang kanyang mahika bilang light attribute, isang bagay na napakabihirang. Kinilala niya na tiyak na mahirap para sa mga taga-suri na maayos na suriin ang kanyang mga kakayahan at nakaramdam ng kirot ng simpatiya, na iniisip na mas mabuti kung hindi siya madala sa kanyang sariling komplikadong sitwasyon. Matapos ang kanyang pagpapakita, si Asahi, na nawalan ng pag-asa, ay lumayo na may malungkot na ekspresyon, samantala, pinanood siya ni Yang, ang bodyguard ni Ryuoxi, ng tahimik. Pagkatapos ay itinala niya ang kanyang pangalan sa kanyang telepono, na tinatatakan siya bilang karapat-dapat na subukan bilang isang test subject. Lumipat ang eksena, na nagpapakita ng susunod na round ng pagsusulit. Lahat ng mga estudyante ng akademya ay nakahanay habang ang mga miyembro ng Great Snake of Changshin ay nakatayo sa kanilang harapan. Pagkatapos ay inihayag ni Yang na magsasagawa sila ngayon ng one-on-one duels. Nagpatuloy siya sa pagpapakilala ng ilang mga individual, na itinuturo ang isang grupo na nakatayo sa kanyang likuran, at sinabi na ang mga taong ito ang magiging kanilang mga kalaban. Tinanong ng isa sa mga estudyante ng akademya kung talagang inaasahan silang labanan ang mga miyembro ng Great Snake of Changshin. Si Yang, na sumasagot ng walang pakialam, ay tiniyak sa kanila na ang pagsusuri ay hindi lamang nakabatay sa panalo o pagkatalo, ang mahalaga, sabi niya na may nakakalokong ekspresyon, ay kung paano sila lumaban. May kumpiyansa niyang idinagdag na walang paraan na ang isang estudyante ay talagang mananalo laban sa isa sa kanila sa unang lugar. Lumipat ang eksena sa isang maskuladong lalaki na nag-uunat ng kanyang mga braso bilang paghahanda para sa labanan. Ang kanyang kalaban ay ipinahayag na ang ating bida. Habang nag-uunat siya, kinutya siya ng maskuladong lalaki, na nagtatanong kung siya ang estudyante na nagdulot ng kaguluhan noong pagsusulit.
Nagkomento siya na bagamat nagpakitang gilas ang ating bida at nakamit ang magagandang resulta sa mga naunang pagsusulit, wala itong kahulugan sa tunay na labanan. Ang kanyang mapagmataas na ekspresyon ay nanatili habang siya ay nagmamayabang. Ngumiti lamang ang ating bida at magalang na sumagot na umaasa siyang marami siyang matututunan mula sa kanya ngayon. Nakangisi, ipinahayag ng maskuladong lalaki na tatapusin niya ang laban sa isang kamay. Nagtitipon ng isang bukol ng mga bato sa kanyang kamay gamit ang mahikal na kapangyarihan, itinulak niya ang mga ito patungo sa ating bida, ang mga bato ay humarurot pasulong sa mataas na bilis. Ngunit ang ating bida, kalmado at tahimik pa rin, ay gumamit ng kanyang wind attribute magic upang magpaikot-ikot at itaboy ang mga ito. Ang mga bato ay naibalik pabalik, tumama sa maskuladong lalaki sa buong katawan niya. Pinrotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang malalaking braso ngunit mukhang nagulat, na bumulala sa hindi paniniwala na ang kanyang mahika ay nawasak sa isang suntok. Sa mismong susunod na sandali, nawala sa paningin ang ating bida. Napagtanto ng maskuladong lalaki na may pagkaalarma na siya ay wala na. Bigla, lumitaw muli ang ating bida sa kanyang likuran, na may hawak na isang ice blade sa kanyang kamay. Habang nanginginig ang maskuladong lalaki, mapanuyang tinanong ng ating bida kung ang paglikha ng isang pagbubukas sa pamamagitan ng paggamit ng mahika ay ang itinuturing niyang tunay na labanan. Nainis, inamin ng maskuladong lalaki na marami siyang natutunan ngayon, pagkatapos ay ipinahayag ng tagasuri ang panalo, ito ay ang ating bida. Si Yang, na bodyguard ni Ryoxy at kasama sa karamihan ng mga estudyante, ay nag-isip sa kanyang sarili tungkol sa hindi inaasahang tagumpay ng ating bida laban sa isang miyembro ng Great Snake of Changshin. Nagtaka siya kung sino kaya ang estudyanteng ito. Ang kanyang ekspresyon ngayon ay isa ng pagkayamot at iritasyon. Ang kanyang kumpiyansa sa Great Snake of Changshin ay nayanig. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Ryoxy, na nagpapahinga sa loob ng isang gusali, nakatingin sa labas sa pamamagitan ng isang malaking bintana habang nakikipag-usap sa telepono. Mula sa kabilang dulo, ipinaalam sa kanya na natapos na ang pagsusulit, tinitingnan ng ilang mga papel sa kanyang kamay. Tinanong ni Ryoxy kung may natagpo ang anumang mga kawili-wiling paksa. Si Yang, sa kabilang panig ng tawag, ay binanggit na mayroon ngang isang estudyante na interesado. Inulit ni Ryoxy, na bahagyang naintriga, isang estudyante na interesado, kinumpirma ni Yang, na nagpapaliwanag na ang estudyante ay pumasa sa pagsusulit na may napakalakas na pagganap at idinagdag na ang estudyante ay tila nagtataglay ng void attribute. Sa pagkarinig nito, naalala ni Ryoxy ang isang pag-uusap niya kay Owako at nagtaka kung ito kaya ang parehong estudyante na iniimbestigahan niya. Bumangon mula sa kanyang dating nakarelax na postura, tumayo siya na may nagbabantang ekspresyon at sinabi sa tumatawag na tila natagpuan niya lamang ang isang napaka-interesanteng guinea pig. Muling lumipat ang eksena sa conference hall, kung saan nakatayo si Yang, ang bodyguard ni Ryoxy, sa harap ng mga estudyanteng nakahanay. Ipinahayag niya na ibubunyag na niya ang mga pangalan ng mga nakapasa sa selection exam. Ang unang pangalang tinawag niya ay ang sa ating bida. Sa sandaling yun, umalingaw-ngaw ang bulungan sa grupo ng mga estudyante, nagkomento sila sa isa't isa. Sinasabing syempre pa nakapasa ang ating bida at katawa-tawa ang pagsusulit. Samantala, ang ating bida ay ngumiti ng bahagya at naisip sa kanyang sarili na ang lahat ay nangyari ayon sa plano. Naniniwala siya na ngayon ay makakalapit na siya kay Ryoxy, pagkatapos ay inihayag ni Yang ang pangalawang pangalan, na ibinunyag na si Asahi ay nakapasa rin. Si Asahi, nang marinig ang kanyang pangalan, ay mukhang gulat at bahagyang nag-aalala. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na siya ay napili nga at nakaramdam ng kasiyahan tungkol dito. Ang ating bida, na pinapanood si Asahi, ay nagtanong sa kanyang sarili kung paano siya napili. Naisip niya na ang pagkakaroon lamang ng isang natatanging katangian tulad ng liwanag ay hindi dapat sapat. Hinala niya na maaaring ginagamit ni Ryoxy ang mga estudyante ng akademya bilang bahagi ng isang sabuatan at inisip kung may mas malalim na dahilan sa likod ng pagpili kay Asahi. Habang patuloy niya itong inoobserbahan, napansin ni Asahi ang kanyang titig at tumugon ng isang cute na ngiti. Ang ating bida ay gumanti ng ngiti at tahimik na nagpasya na hindi niya hahayaang saktan siya ng sinuman. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging nakakatakot habang ipinangako niyang makakamit niya ang kanyang layunin habang pinuprotektahan siya. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng selection examination,
at ang eksena ay lumipat sa isang napakataas na gusali, ang Japanese branch ng kumpanya ni Ryuoxi. Ang mga napiling estudyante ay nagtipon sa loob, at tinanggap silang lahat ni Yang. Ipinabatid niya sa kanila na isasagawa ang isang suitability check bago sila isakay sa Great Snake of Changshin, at darating din si Ryuoxi. Nang marinig ito, sumeryoso ang ekspresyon ng ating bida. Ibinaling ni Yang ang kanyang ulo at itinuro ang mga estudyante papasok sa malaking gusali, sinasabing makikita sila ni Ryuoxi pagkatapos ng suitability check. Pagkatapos ay nag-alok siyang ipakita sa kanila ang paligid. Ang mga estudyante, kasama ang ating bida at si Asahi, ay nagsimulang maglakad sa napakalaking istruktura. Naisip ng ating bida na puntahan agad si Ryuoxi, ngunit napagtanto niyang hindi niya maaaring iwanang mag-isa si Asahi sa sandaling yun. Si Asahi, na nakatingin sa kahangahangang gusali, ay nagkomento na ang pagiging nasa gayong engranding lugar ay nagdulot sa kanya ng nerbiyos. Sumang-ayon ang ating bida. Sa isang masayang ekspresyon, sinabi ni Asahi na ang pagsali sa Great Snake of Changshin ay nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan. Nanatiling tahimik ang ating bida sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay tinanong siya kung bakit niya gustong sumali. Ipinaliwanag ni Asahi nang nakakailang na ang kanyang ina ay nasa ospital at mataas ang gastusin sa pagpapagamot. Naunawaan ng ating bida na ang motibasyon ni Asahi ay nagmula sa kanyang pag-aalala para sa kanyang ina. Hindi para sa kanya, mas lalo pa niyang pinagtibay na protektahan siya. Sa sandaling yun, ginabayan niyang ang grupo sa isang underground basement na nagpapahayag ng kanilang pagdating. Pumasok ang mga estudyante sa basement at natagpuan ang kanilang sarili sa isang pasilidad na puno ng mga digital screen at mga taong nakasuot ng itim na suit. Ipinagpalagay ng ating bida na ito ay isang testing facility at isinasaalang-alang ang pagkakakilanlan ng mga taong naroroon. Bigla, si Yang, na may suot na matapang na ekspresyon, ay inutusan ng kanyang mga tauhan na isara ang mga pinto. Sumara ang mabibigat na pinto, na nagpagulat sa mga estudyante. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, naisip ng ating bida sa kanyang sarili na walang intensyon na hayaan ang sinuman na makatakas. Kinilala niya kung gaano kaseryoso ang mga bagay. Dalawang estudyante ang lumapit kay Yang, na humihingi ng paliwanag. Sa isang nakakatakot na tono, sinabi ni Yang sa kanila na tumahimik, na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na isasagawa na nila ang suitability check, partikular para sa isang bagong gamot na lihim na binubuo. Kumuha siya ng isang vial ng pulang likido mula sa isa sa kanyang mga tauhan, ang parehong sangkap na dating itinurok sa isang nakataling lalaki. Ipinaliwanag ni Yang na ang gamot, na nilikha mula sa mga sangkap na nakolekta sa mga dungeon, ay may potensyal na lubos na mapahusay ang pisikal at mahikal na kakayahan. Nang marinig ito, ang dalawang estudyante ay tila bahagyang naengganyo. Gayunpaman, tinanong ng ating bida kung ang gamot ay may anumang side effect. Bilang tugon, itinuro ni Yang ang isang digital screen, na nagsasabing mas mabilis na ipakita ang mga resulta. Sa screen, ang parehong nakataling lalaki mula kanina ay ipinakita, na nagmamakaawang umiiyak na mabuhay. Nanunood ang mga estudyante ng may pagkasindak, lalo na si Asahi. Habang patuloy na nagdurusa ang lalaki, nagulat ang dalawang estudyante, na nagtatanong kung ano ang kanilang nasaksihan. Kalmadong sumagot si Yang na ang lalaki ay hindi tugma sa gamot at ang kanilang nakita ay ang resulta. Nagngalit ang mga estudyante, na sumisigaw na hindi nila kailanman iinumin ang isang bagay na napakadelikado. Ang isa ay gumamit ng fire magic habang ang isa naman ay gumamit ng water magic, parehong naghahanda na atakihin si Yang at humihingi na palayain, na natiling hindi natitinag si Yang. Binalaan ng ating bida si Asahi na manatili sa kanyang tabi, na nag-udyok sa kanya na tingnan siya ng may pagtatanong. Samantala, ikinuyom ni Yang ang kanyang kumikinang na kamao at mabilis na sinuntok ang parehong umaataking estudyante sa tiyan, na nagdulot sa kanila na bumagsak sa sakit. Malamig niyang sinabi na ang bilang ng mga test sample ay nabawasan, na binabawasan sila sa mga simpleng bagay. Pagkatapos ay ibinaling ni Yang ang kanyang tingin kay Asahi at itinuro siya, na nagmumungkahi na magsimula sila sa kanya. Kitang-kita ang takot kay Asahi. Sinimulan ni Yang na iturok ang pulang likido sa isang syringe, sabik na makita ang resulta ng pag-inject nito sa isang taong may katangian ng liwanag. Habang papalapit siya kay Asahi ng paunti-unti, lalo siyang natakot, ngunit sa tamang oras,
Humakbang ang ating bida sa pagitan niya at ni Yang, na pinuprotektahan siya. Tinanong ni Yang kung ano ang ginagawa niya. Ang ating bida, nang may paglaban, ay sinabi sa kanya na lumayo sa kanya, na tinawag siyang soccer. Kumaibat si Yang sa galit at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan ang ating bida. Lumitaw ang ilang individual na nakasuot ng itim, kabilang ang isang malaki at maskuladong lalaki na nagpakitang nagpaputok ng kanyang mga buko. Kumilos siya para umatake ngunit umiwas ang ating bida ng napakabilis, na iniwan ang lalaki na natigilan, habang bumaling ang lalaki para hanapin siya. Naghatid ang ating bida ng isang mabilis na chop sa kanyang leeg, na agad siyang ibinagsak. Ang natitirang mga gun, na natakot, ay nanood habang isa-isa silang inaalis ng ating bida nang may hindi kapani-pani walang bilis at isang matapang na ekspresyon. Di nagtagal, natalo ang lahat ng tauhan ni Yang. Nakatayo si Yang sa kawalan ng paniniwala, na bumubulong na imposible para sa lahat ng kanyang mga tauhan na ibagsak sa isang suntok lamang bawat isa. Tumingin muli ang ating bida kay Yang nang may nakakatakot na tingin at ipinahayag na siya na ang susunod. Sa gulat, nagsimulang umatras si Yang at ibinalik ang kanyang atensyon kay Asahi. Iniisip na ang paghuli sa kanya ay makakatiyak sa kanyang panalo. Sumugod siya sa kanya habang sumisigaw siya sa takot. Ngunit agad na lumitaw ang ating bida, na hinawakan ang kamay ni Yang bago pa man ito makarating sa kanya. Ipinaalala niya kay Yang na binalaan niya siya na huwag lumapit sa kanya. Nang makita ito, natakot si Yang sa bilis ng ating bida at hinayla ang kanyang kamay. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtataka kung paano nagtataglay ng gayong kapangyarihan ang isang regular na estudyante. Ang ating bida, na talagang nagalit sa pagtatangka ni Yang na saktan si Asahi, ay nagpakilos ng isang kapangyarihan na nagdulot sa kanyang mga pupil na kumislap ng kulay ube. Nang may malamig na galit, nagbigay siya ng isang pangwakas na babala, "Humanda ka." Umatras si Yang pagkatapos matanggap ang isang matinding tingin mula sa ating bida. Nagmura si Yang sa kanyang sarili at inutusan ng ating bida si Asahi na manatili sa likod niya. Pinrotektahan niya si Asahi mula kay Yang, na nagudyok sa kanya na magpasalamat sa kanya. Sa loob-loob, hinangaan ni Asahi ang ating bida, iniisip na siya ay kamangha-mangha, hindi man lang niya maintindihan ang mga galaw na ginamit niya kanina at kinilala ang kanyang paglago at lakas. Bagamat hindi niya inaasahan na ito ay magiging ganito kalawak, sa sandaling yun, sinigawan ni Yang ang ating bida na huwag masyadong magmayabang. Tumugon ang ating bida sa pamamagitan ng malakas na pagtatanong ng isang tanong muna. Ang mga estudyante ng akademya ay ginagamit bilang mga ginipig sa kanilang mga eksperimento, hindi ba? Hiningi niyang malaman kung bakit. Tumawa at umismed si Yang, na nagwawagayway ng kanyang kamay nang may pagwawalang bahala. Sinabi niya na ang dahilan ay simple, ang mga sumusunod kay Miss Ryuoxi ay maaaring tumanggap ng kanyang mga pagpapala. Kapag nakumpleto na ang kanilang gamot, magkakaroon siya ng mas malaking lakas. Tinanong ng ating bida kung talagang naniniwala si Yang na ang gayong hindi makataong mga eksperimento ay katanggap-tanggap para lamang sa layuning iyon. Sumagot si Yang na ginagamit lamang nila ang kung ano ang magagamit at idinagdag ng may ngisi na isang karangalan para sa mga estudyante na magsilbi bilang kanilang mga ginipig. Nang marinig ang mga salitang iyon, parehong nagulat ang ating bida at si Asahi. Naalala ng ating bida ang mga naunang salita ni Asahi tungkol sa kanyang ina na nasa ospital at kung paano siya naging masaya sa pagsali sa Great Snake of Changshin. Ikinuyom ng ating bida ang kanyang kamao at dumilim ang kanyang mukha. Pagkatapos ay itinuro ni Yang si Asahi, na sinasabing dapat siyang matuwa na maging isang ginipig. Bilang tugon, sinigawan ng ating bida si Yang na tumahimik at isang asul na aura ang nabuo sa paligid niya. Ang kapangyarihang nagmumula sa ating bida ay nagtaboy kay Yang, na pinrotektahan ng kanyang sarili sa gulat. Ang ating bida, na galit, ay nagtanong kung sino ang iniisip ni Yang na siya at tinawag siyang basura na yumuyurak sa iba nang hindi nauunawaan kung ano ang nararamdaman ni Asahi. Tinawag ni Asahi ang ating bida, na napagtanto na ipinagtatanggol siya. Gusto niyang sumali sa organisasyon. Ngunit ngayon ay naunawaan niya na ginagamit lamang nila ang mga estudyante bilang mga test subject. Si Yang, na nararamdaman ang hindi kapani-pani walang pressure, ay nagtaka sa kanyang sarili kung ang ating bida ay talagang isang estudyante lamang. Nagsimula siyang pawisan at pagkatapos ay inalok ang ating bida ng isang deal. Sinabi niya na karaniwan niyang sasabihin sa kanya na alamin ang kanyang lugar ngunit hinangaan ang kanyang tapang.
Iminungkahi ni Yang na kung ibibigay ng ating bida si Asahi, maaaring gawin pa nga siya ni Miss Ryuoxi na isang executive. Ang ating bida, na galit na, ay lalong nagalit. Binalaan niyang muli si Yang na tumahimik, na nagdedeklara na hindi niya mapapatawad ang mga taong katulad niya. Kinalas ni Yang ang kanyang kurbata at nagbanta na pagsisisihan ito ng ating bida. Bigla, isang dilaw na enerhiya ang bumalat kay Yang habang kumislap ang kanyang mga mata ng dilaw at ang kanyang katawan ay bumigat, na tumatapak sa lupa sa ilalim niya. Nakilala ng ating bida ang Mahika at tinanong kung ito ay body strength and magic. Kinumpirma ni Yang na ito nga, na sinasabing ito ang kanyang walang talong kasanayan, isang kombinasyon ng martial arts at Mahika. Nang may galit sa kanyang mga mata, inanyayahan niya ang ating bida na lumapit sa kanya. Nang hindi naghihintay, sumugod siyang pasulong, na winasak ang lupa, at tinangkang suntukin ng ating bida sa ere, na sumisigaw sa kanya na tanggapin ang suntok. Iniwasan ng ating bida ang atake habang winawasak nito ang lupa, na iniwan si Asahi na nagulat sa kapangyarihan ni Yang. Si Yang, na puno ng kayabangan, ay nagkomento na nagawa itong iwasan ng ating bida. Kinumpirma ng ating bida na ito ay body strength and magic at kinilala ang kapangyarihan nito. Muling sumugod si Yang patungo sa kanya, na sinasabing huwag tumakbo. Tinapak ng ating bida ang kanyang kamalayan, na nagkokonsentra at binibigyang diin ang Mahika na kanyang nakita. Habang abala ang ating bida sa pagkokonsentra, nilapitan siya ni Yang at tinuya siya, na tinatanong kung sumuko na siya. Habang papalapit ang suntok ni Yang, sumigaw siya para mamatay ang ating bida, ngunit sa sandaling iyon, pinakilos ng ating bida ang kanyang void magic at hinarang ang suntok bago pa man ito dumapo. Nagulat si Yang, na sumisigaw na imposible. Taglay ng ating bida ang parehong kapangyarihan, mas malakas lamang. Ang body strength and magic ay bumabalot na ngayon sa ating bida. Nakangiti, nagpasalamat siya kay Yang sa pagtulong sa kanya na matutong isipin ang spell. Sa pagiging ganap na Super Saiyan, tinapakan ng ating bida ang lupa, binaluktot ang kanyang katawan, at naghatid ng isang malakas na suntok, na nagpalipad kay Yang. Dumura si Yang ng laway at bumagsak sa pader ng laboratorio. Habang nawawalan siya ng malay, tinanong niya kung sino talaga ang ating bida. Nakatayo ng matangkad ang ating bida sa harap ni Yang, na bumagsak na sa lupa, na nakatingin sa kanyang kaawa-awang estado. Makalipas ang ilang sandali, nagpasalamat si Asahi sa ating bida, tinanong niya kung okay lang ba siya at sinuri ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ay inutusan niya ang dalawang estudyante na tumakas habang lilinisin niya ang daan para sa kanila. Nang tanungin ng mga estudyante kung saan siya pupunta, hindi sumagot ang ating bida. Sa halip, winasak niya ang pader, lumikha ng isang malaking butas at lumakad dito. Sa wakas ay sinabi niya sa mga estudyante na mayroon siyang isang bagay na kailangan niyang gawin. Lumipat ang eksena kay Ryuoxi, na nakatanggap ng isang tawag sa telepono. Sa kabilang linya, nagmadaling ipinabatid sa kanya ng tumatawag na si Mr. Yang ay natalo at nakatakas ang mga estudyante. Naguguluhan, humingi ng paglilinaw si Ryuoxi. Sinabi ng tumatawag na isang napakalakas na tao ang papalapit, ngunit pumiyok ang kanyang boses, na nagpapahiwatig na siya rin ay natalo. Nagulat, nagtaka si Ryuoxi kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, may pumasok sa opisina ni Ryuoxi na may casual na pagbati. Maingat, tinanong ni Ryuoxi kung sino siya at kung bakit siya dumating. Kalmadong sumagot ang ating bida. Bumalik siya upang maningil para sa nangyari 20 taon na ang nakalipas.